May isang kakaibang pamilya sa Korea kung saan ang ilang miyembro ng bahay ay may mga espesyal na supernatural na kapangyarihan. Nakalulungkot, unti-unting nawawala ang lahat ng kanilang supernatural na kapangyarihan dahil sa isang sakit na tinatawag nilang sakit ng modernong panahon. Ang inang si Bok Man-hyum ay nakakakita ng hinaharap sa pamamagitan ng mga panaginip, ngunit nagkaroon siya ng insomnia at unti-unting nawala ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Ang anak na babaeng si Bok Dong-hee ay dating nakakalipad tulad ng ibon, ngunit dahil sa labis na pagkain ay hindi na niya ito magawa ngayon. Ang anak na lalaking si Bok Gwiju ay dating nakapaglalakbay sa oras, ngunit nagkaroon ng trahedya nang mamatay ang kanyang asawa matapos ang isang aksidente sa sasakyan. Simula noon, dumanas siya ng matinding depresyon at unti-unting nawala ang kanyang mga kakaibang kapangyarihan. May isang anak na babae si Giju at ang yumaong asawa na nagngangalang ina, at ang inaalala ng lahat ay wala siyang kakayahan. Ngayon, nagpunta ang lahat sa kailaliman na ito upang ipakita ang kanilang superpowers, baka maging epektibo ito at makatulong sa lahat na makabalik sa ginintuang nakaraan. Ngunit nang bumalik si Bong Man-ho, hindi niya nakita ang kanyang anak na si Giju. Inakala niya na bumalik ito sa nakaraan, ngunit hindi. Sa ilang kadahilanan, nag-iisa si Giju na sumugod patungo sa dagat. Nakita ito ng ating pangunahing bida na si Dahe at tumakbo upang iligtas siya. Sa isang iglap ay hinila niya si Giju sa pampang at sinimulan siyang bigyan ng first aid. Sa kabutihang palad, nagising si Giju matapos makainom ng maraming tubig. Nang makita si Dahe, niyakap niya ito ng mahigpit. Inakala niyang ang kanyang yumaong asawa iyon, ngunit ilusyon lamang pala. Ipinaliwanag ni Giju sa lahat na hindi siya tumalon sa dagat, nadulas lamang siya at nahulog. Sa pagkalito noon, nakalimutan ni Bong Man-ho na hingin ang numero ng babaeng nagligtas. Ilang araw pagkatapos noon, nagpunta siya sa isang massage parlor na may layuning makatulog ng mas mahimbing, nagkataon na si Dahe ang nagtatrabaho doon. Nang papaalis na, nakilala ni Bong Man-ho ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Labis siyang natuwa na muling makita ito at binigyan pa ito ng malaking halaga ng pera. Ngunit tumanggi si Dahe na tanggapin iyon dahil hindi pa rin siya makatulog ng maayos, kaya nais niyang si Dahe ang pumunta sa kanyang bahay sa susunod upang ipagpatuloy ang paggamot. Kinabukasan, pinuntahan ni Dahe ang bahay ni Bong Man-ho at nakita niya ang isang napakalaking vilya na puno ng mamahaling sasakyan. Pagpasok niya sa bahay, namangha si Dahe sa karangyaan nito. Sa loob ng silid ay napakaraming ginto na nagpamangha sa kanya. Kasabay nito, lumitaw si Bong Man-ho sa likuran. Inimbitahan niya si Dahe na sumama sa kanya sa isang silid na inilaan para sa paggamot. Sa kabilang banda, ang madilim na silid ni Giju ay puno ng mga basyo ng bote ng alak sa sahig, at buong araw siyang nalulunod sa alak. Lumabas si Giju para kumuha pa ng isa pang bote ng alak. Nagkakaproblema siyang buksan ito nang biglang dumating si Dahe. Tila ayaw niyang makita itong umiinom kaya sinadya niyang itapon ang bote. Sinikap niyang magpanggap na gulat at mabilis na nilinis ang mga basag sa sahig. Narinig ni Bong Man-ho ang ingay kaya dali-dali siyang pumasok upang tingnan. Inakala niyang sinira ito ng kanyang anak kaya nagsalita siya. Nagreklamo at pagkatapos ay nagpasalamat ng labis kay dahil nang makita niya itong nililinis ang mga basag na salamin para kay Giju. Dito, ipinakilala rin niya sa kanyang anak na ito ang nagligtas sa kanya. Akala ni Giju, si Dahe ay narito para maningil ng kabayaran kaya sinabi niya sa kanyang ina na bayaran siya. Agad siyang umalis ng malamig at sumunod si Bong Man-ho sa kanyang anak dahil sa mga bastos na salita nito. Maya-maya, naghanda si Dahe ng herbal tea para kay Bong Man-ho at palihim siyang naglagay ng pampatulog upang makita niya na epektibo ang kanyang paggamot. Ang plano na lapitan si Bong Man-ho ay matagal ng pinlano, na ang layunin ay mapangasawa si Giju at mamana ang kayamanan ng pamilyang ito. Ibinunyag ni Dahe ang kanyang buong pagkatao sa kanya, na ang kanyang mga magulang ay parehong namatay at mag-isa lang siya. Dati, 2 beses na siyang nagpakasal, ngunit parehong nabigo. Ang una kong asawa ay laging nanloloko. Ang pangalawa naman, nagiging iba kapag nalalasing, kaya ako ay masyadong nagmadali sa pagpapakasal, dahil gusto kong magkaroon ng pamilya. Nang marinig ito, nagsimulang makiramay si Bong Man-ho kay Dahe, at sinabi niya ang lahat tungkol sa kanyang anak na si Giju. Matagal nang namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa trapiko, ngunit hindi pa rin niya makalimutan ang pagkawala na iyon, marahil ay tapat siya sa pag-ibig. Talagang nagkaroon ng pagtingin si Bong Man-ho sa kaawa-awang babaeng si Dahe, ngunit hindi niya akalain na lahat ng sinabi nito ay kasinungalingan. Pagkatapos inumin ang herbal tea ni Dahe, nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Sa panaginip niya, nakita niya si Dahe na suot ang singsing ng kanilang pamilya. Nang magising siya, agad niyang ikinuwento ito sa kanyang asawa, at sinabi niyang si Dahe ang magiging tagapagligtas na tutulong sa lahat na mabawi ang kanilang superpowers. Plano niyang itulak si Dahe patungo kay Giju, na makakatulong sa kanyang anak na gumaling mula sa depresyon at mabawi ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, may isang babaeng nagpunta sa gifit ni Giju. Gusto niyang mag-apply para sa posisyon ng trainer doon. Hindi na kailangang tingnan ni Giju ang kanyang resume at sinabi sa kanya na simulan na ang trabaho kinabukasan.
Nang araw na iyon, naghanda si Bong Man-hong ng birthday party para sa kanyang apo na si Ina. Nagulat si Gizu dahil hindi naman nila kailanman ipinagdiwang ang kaarawan ng bata. Sinabi ni Bong Man-hong na dahil sa matagal na niyang pagdadalamhati ay hinayaan na lang ng buong pamilya na lumipas ang panahon. Ngunit ang totoo, inimbitahan niya si Dahe sa party ngayon na mailayuning ipares siya sa kanyang anak. Pagkatapos noon ay dumating na rin si Dahe at sinalubong siya ng mainit na pagbati ni Bong Man-hong. Dahil hindi bumaba si Ina, umupo na lang ang lahat sa hapagkainan. Dito, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Bong Man-hong na ang party na ito ay para makita ni Dahe si Gizu. Ngunit pinutol ni Gizu ang kanyang sinabi at ipinaalam kay Dahe na kaarawan ng kanyang anak ngayon. Nasa teenage years na ito kaya magiging mapaghimagsik at kahit anong pilit mong intindihin siya ay mahihirapan kang makakonekta. Kung susubukan mo siyang turuan, magkakaroon ka ng reputasyon bilang isang masamang madrasta. Pagkatapos, ipinakilala pa ni Gizu kay Dahe ang kanyang ate. Ang taong laging nanghihingi ng pera sa pamilya para sa mga lalaki sa labas, nagbukas ng bar hanggang kapehan at kamakailan ay nagbukas pa ng klinika para sa kanyang kasintahan. Nang marinig iyon, tila nabaliw si Jong-hee, kaya hinila siya ni Bong Man-hong papasok ng bahay para kausapin saglit. Naramdaman naman ng ama ni Gizu ang pagkailang kaya nagpaalam siyang tawagin si Ina. Pumasok siya sa silid at kinumbinsi ang bata na bumaba, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Ayaw nang guluhin ang kanyang apo kaya umalis na lang siya. Sa sandaling ito sinabi ni Ina na gusto niyang kumain ng nilutong seaweed soup ng kanyang lolo. Agad siyang bumaba sa kusina para magluto ng seaweed soup at nagsindi pa ng kandila sa cake para sa kanyang apo. Kasabay nito, nagtalo si Bong Man-hong at Gizu. Sinumbatan niya ang kanyang ina dahil sa pag-imbita ng ibang babae sa araw ng anibersaryo ng kamatayan ni Sion. Ipinaliwanag niya na gusto lang niyang makalimutan ng kanyang anak iyon. Gusto niyang tulungan siya kahit na kailangan niyang gumamit ng ibang tao. Kung hindi niya pinakasalan si Sion, iba sana ang lahat. Pinigilan ko na siya dahil hindi ko makita ang kinabukasan ng kasalang iyon. Ngunit ipinilit pa rin niya at sinabi niyang siya mismo ang lilikha ng kanyang kinabukasan. Ang relasyong iyon ay mali na sa simula pa lang. Sa mismong oras na iyon, dumating din si Ina at malamang na narinig ang lahat. Wala siyang sinabi at lumapit para hipan ang kanyang birthday cake. Walang imik na bumalik si Ina sa kanyang silid at galit namang umalis si Gizu ng bahay sa gitna ng ulan. Pagkatapos, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Bong Man-hong, kaya agad siyang inakyat ng lahat sa silid upang magpahinga. Pumasok si Dahe sa kusina at nakita niya ang kumukulong seaweed soup. Napakasama ng kanyang kapalaran dahil hindi pa siya kailanman nagluto. Nag-aalala si Dahe ngunit hindi niya mapatay ang kalan at biglang dumating si Ina upang tulungan siya. Dito, tinanong ng bata si Dahe kung ano ang plano niyang ilagay sa sopas na ito. Dahil ilang araw bago iyon ay nakita ni Ina si Dahe na palihim na naglalagay ng kung ano sa saan ng kanyang lola. Ipinaliwanag ni Dahe na likoris lang ang inilagay niya sa tsaa para maging matamis. Magluluto sana si Ina ng seaweed soup pero nahiya siya nang makita niya si Dahe. Samantala, pinuntahan ni Gizu ang sementeryo ng kanyang asawa. Dahil anibersaryo ng kamatayan nito, naroon din ang mga magulang ni Sion. Sinumbatan ng ama ni Sion si Gizu dahil sa pagpapakita ng ganitong kalunos-lunos na hitsura doon at galit siyang umalis. Nagtataka pa rin ang ina ni Sion tungkol sa aksidente noon, hindi niya maintindihan kung bakit naroroon din si Gizu sa sasakyan, ngunit walang galos. Narinig niya noon kay Sion na may kakaibang superpower si Gizu. Gusto niyang malaman kung totoo iyon, ngunit sinabi naman nito na mas tama na itong tawaging kakaibang sumpa. Naniniwala siya na ang mabuhay ay hindi kasalanan, kaya umasa siyang magpatuloy lang si Gizu sa buhay. Samantala, ininit ulit ni Dahe ang seaweed soup para kay Ina, ngunit ayaw pa rin kumain ng bata dahil hindi niya alam kung ano ang ilalagay ni Dahe doon. Upang magtiwala ang bata, si Dahe ang unang kumain at kumain siya ng masarap kaya hindi maiwasang matakam si Ina. Pagkatapos noon ay nagsimula ng kumain ang bata dahil hindi na niya mapigilan ang sarili. Pinayuhan ni Ina si Dahe na umalis at huwag nang makialam sa pamilyang ito. Nagtataka si Dahe tungkol doon kaya ibinunyag ni Ina na may superpowers ang kanyang pamilya, ngunit nagkasakit sila kaya nawala na lahat. Dahil hindi makatulog ang kanyang lola, hindi niya nakikita ang kinabukasan sa panaginip. Ang kanyang tiyahin naman ay mailabis na katabaan kaya hindi siya makalipat. At ang tatay ko, kailangan lang niyang ipikit ang kanyang mga mata at maaalala niya ang masasayang alaala at makakabalik siya sa oras na iyon. Ngunit ngayon ay hindi na siya makakabalik dahil wala na siyang nakikitang kaligayahan sa nakaraan. Ngunit paano paniniwalaan ni Dahe ang mga salitang iyon ni Ina? Maya-maya ay umuwi si Gizu at nakita niya si Dahe na nagliligpit sa kusina. Medyo nagulat siya nang malaman niyang kumain na si Ina. Dito, sinabi rin ni Gizu na hindi na siya magpapakasal sa iba dahil hindi niya kayang protektahan ang sinuman. Ngunit sinabi ni Dahe na nakita ko siyang pinoprotektahan ang isang tao nang araw na sumugod siya sa dagat. Lumabas si Gizu doon para kunin ang kuneho na nahulog ng isang bata. Naalala niya ang kanyang minsan ng masayang pamilya dahil sa kuneho. Pagkatapos ay umuwi si Dahe, mayroon siyang pamilya, nawalan lang siya ng ama at hindi ng ina tulad ng sinabi niya kay Bong Man-hong.
Bukod pa rito, may kapatid na babae si Dahe, ang nag-apply para magtrabaho sa gifit ni Gizu. Ang paglapit ni Dahe sa pamilya ni Gizu ay plinano na, at ang lahat ng miyembro ng pamilya ay kasama sa planong ito. Totoo na 2 beses nang nagpakasal si Dahe, ngunit ang mga diborsyo ay lahat ay ayon sa kanyang plano. Siya mismo ang kanyang kapatid na babae ang pangunahing tauhan sa insidente kung saan nahuli niya ang kanyang unang asawa na nanloloko, at ang pangalawang asawa naman ay tinanggal din niya sa parehong paraan. Kahit na madalas siyang malasing, pero hindi kailanman sinaktan si Dahe, siya mismo ang nanakit sa kanyang sarili. Pagkatapos ay dinala ni Dahe ang asawang iyon sa korte. Bukod sa diborsyo ay pinilit din niya itong magbayad ng malaking halaga ng pera. Ang lahat ng ginagawa ng pamilyang ito ay nakatuon sa pera, at sa pagkakataong ito si Gizu ang susunod na biktima ng pamilya ni Dahe. Sinabi rin niya sa lahat na ang pamilyang iyon ay may kakaibang superpowers, ngunit paano naman sila maniniwala doon? Natuklasan ni Gizu na mayroon siyang superpower mula pa noong bata pa siya, ngunit nakakabalik lamang siya sa masasayang alaala at hindi sa malungkot. Bukod pa rito, kapag bumalik si Gizu ay hindi rin niya mahahawakan ang sinuman, at hindi rin niya mababago ang mga nangyari. Nang araw na iyon, nakita ni Gizu ang teddy bear na regalo niya sa kanyang anak sa basurahan, at alam niyang lumaki na ang bata, kaya hindi na nito gusto ang regalo. Kaya nagpunta si Gizu sa mall para pumili ng ibang regalo para kay ina. Gusto niyang pumili ng regalong mas akma sa edad ng kanyang anak. Hindi alam kung nagkataon o sadyang plinano, ngunit naroon din si Dahe. Nagtaka siya kung para sa kanya ba ang binibili nito, ngunit walang sinabi si Gizu at tahimik na umalis. Pagkatapos noon ay umupo si Gizu mag-isa upang uminom ng alak, dahan-dahang lumapit si Dahe na may sapatos na binili at inilagay sa mesa. Gusto niyang ibigay nito ang regalong ito kay ina, ngunit hindi niya ito tinanggap at tumalikod. Ibinigay agad ni Dahe ang sapatos sa kanya, dahil regalo niya iyon para kay ina. Ayaw tanggapin ni Gizu ng libre, kaya kinuha niya ang kanyang pitaka para bayaran siya. Pagkaalis ni Gizu ay biglang tumunog ang fire alarm, nagulantang ang lahat ng tao sa mall. Nagtulakan ng mga tao papalabas at nabunggo si Dahe. Sa oras na iyon ay hindi niya alam ang gagawin nang muling lumitaw ang kanyang sakit ng ulo at pagkahilo. Bigla siyang nakakita ng kamay ni Gizu na inabot para tulungan siyang makatayo, ngunit nang magising siya, wala na siya, at ang fire alarm ay sanhi lamang ng error sa sistema. Kinabukasan, dinala ni Bowman Hung si Dahe upang bisitahin ang kanyang gifit. Gusto niyang ipakita rito na kung papakasalan niya si Gizu ay mamana niya ang gusaling ito. Iyon din ang gusto ni Dahe, ngunit sinubukan pa rin niyang magpanggap na hindi siya madali, kailangan niya ng mas maraming oras para pag-isipan ang kasal na ito. Naroroon din si Gizu, lumapit si Dahe upang magpasalamat dahil hinawakan niya ang kanyang kamay kahapon, habang hindi naman maintindihan ni Gizu kung ano ang nangyari. Pag-uwi, tinanong ng ama si Gizu tungkol sa paghawak nila ng kamay, ngunit lagi niyang tinanggihan iyon, hindi rin niya alam kung bakit laging sinasabi iyon ni Dahe. Inanyayahan ng ama ni Gizu ang kanyang anak na lumabas para uminom ng ilang baso ng alak, ngunit hindi niya alam na pinagtagpo siya ng kanyang mga magulang kay Dahe. Nang makita niya ito, balak ni Gizu na umuwi, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ama, kaya napilitan siyang magpanggap na kumakain kasama si Dahe. Samantala, pauwi na si ina mula sa paaralan nang maisumusunod sa kanya, napansin niya iyon kaya tumakbo siya. Pumasok si ina sa pampublikong banyo at tumawag sa kanyang mga kamag-anak, ngunit walang sumasagot sa telepono, mula sa kanyang lolo at lola hanggang sa kanyang tiyahin na si Jonghee. Napilitan si ina na tawagan ang kanyang ama, kahit na hindi niya ito ginawa noon dahil galit siya sa kanyang ama. Dahil lasing na lasing si Gizu, si Dahe ang sumagot sa telepono, at nang malaman niyang nasa panganib si ina ay agad niyang ginising si Gizu para pumunta doon. Pagdating doon, hindi na nagtanong si Gizu at sinugod ang estranghero. Sa kalasingan ay pinilit pa rin niya itong suntukin at binalaan na huwag nang sundan ang kanyang anak. Nang maayos na ang lahat, ngunit ayaw pa ring lumabas ni ina sa banyo. Kahit hindi niya sinasabi ay alam na rin ni Dahe kung ano ang problema ni ina. Agad siyang bumili ng sanitary napkin para kay ina, at doon lang siya nagkaroon ng kumpiyansa na umuwi. Bago pumasok, hindi nakalimutan ni ina na magpasalamat kay Dahe. Samantalang sa kanyang ama ay nagpakita siya ng pagkadismaya dahil palagi niyang iniisip na hindi siya pinapansin ng kanyang ama. Upang magpasalamat, inanyayahan ni Gizu si Dahe na uminom ng ilang baso at nagpasalamat din siya sa lahat ng ginawa nito sa kanyang anak. Inamin ni Gizu na siya ay walang pakiramdam at wala siyang magagawa para kay Dahe. Sumagot naman si Dahe na nagawa na niya, mabait niyang hinawakan ang aking kamay. Talagang nagtataka si Gizu kung bakit laging nagsisinungaling si Dahe tungkol dito, ngunit malinaw na nakita ni Dahe na tinulungan siya nito sa mall. Sinabi niya na hindi ba't kaya niyang bumalik sa masayang nakaraan, baka ang masayang panahon niya ay sa piling ko. Subukan mong ipikit ang iyong mga mata at mag-isip ng mabuti, baka makabalik ka sa nakaraan. Sinabi ni Gizu na kahit makabalik siya ay hindi niya mahahawakan ang kanyang kamay, hindi niya mahahawakan ang anumang bagay sa nakaraan.
Kinabukasan, naalala ni Gizu ang sinabi ni Dahe kahapon, sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at bigla siyang nakabalik sa nakaraan. Nagulat siya nang makita ang sarili niya na nakatayo sa mall. Sa sandaling iyon ay tumunog ang fire alarm, hindi nag-isip si Gizu at tumakbo patungo kay Dahe. Lahat ng nasa paligid ay kulay itim at puti, siya lang ang may kulay, hindi niya mahawakan ang sinuman maliban kay Dahe. Siya mismo ang mahigpit na humawak sa kanyang kamay, ngunit ang mahirap intindihin ay hindi niya maalala iyon. Tinanong ngayon ni Gizu ang kanyang sarili kung mahawakan niya ba si Sion, ipinikit niya ulit ang kanyang mga mata upang bumalik sa nakaraan. Gusto ni Gizu na bumalik sa masayang panahon nila ni Sion sa tabing dagat, ngunit ang nakita niya ay ang sandaling niligtas siya ni Dahe. Nagulat si Gizu at agad na bumalik sa kasalukuyan, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon. Sinubukan niya ulit at muling lumitaw ang imahe ni Dahe, ang masasayang alaala ngayon ay puro na lang mga sandali niya. Pagkatapos noon ay agad na pinuntahan ni Gizu si Dahe para kausapin. Gusto niyang malaman kung ano ang ipinunla nito sa kanyang isip, bakit laging lumilitaw ito sa kanyang isip. Samantala, hindi naman maintindihan ni Dahe kung ano ang sinasabi ni Gizu, kasabay nito ay dumating din si Bong Man-hong. Sinabi niya na ang ipinupunla ni Dahe sa isip ng kanyang anak ay pag-ibig. Mula ngayon, gusto niyang mag-resign si Dahe sa spa para lumipat sa kanyang bahay. Siya ang magiging tutor ni ina at mag-aalaga ng pagkain ng bata. Naniniwala siya na si Dahe ang susi para matulungan ang buong pamilya na mabawi ang nawala sa kanila. Ang gusto ni Gizu na mabawi ay hindi ang kanyang superpower, kundi ang kanyang dating masayang pamilya. Maraming taon na ang nakalipas ng si Gizu ay isa pa ring bumbero. Sa oras na iyon ay labis siyang natuwa nang makatanggap ng balita na magiging ama na siya. Nang marinig iyon ng kanyang kapitan, agad niyang ipinagpalit ang shift kay Gizu. Ayaw niyang palampasin ni Gizu ang kahanga-hangang sandaling ito. Niyakap agad ni Gizu ang kanyang kapitan upang magpasalamat at mabilis na tumakbo patungo sa ospital kasama ang kanyang maliit na pamilya. Inihahayag niya ang kanyang nararamdaman habang hawak ang sanggol na si ina, kasabay ng sunog na nagaganap sa kalapit na paaralan. Sa kasamaang palad, namatay ang kapitan ni Gizu habang sinusubukang iligtas ang mga estudyanteng na-trap sa paaralan. Palaging pinagsisisihan ni Gizu ito at kung hindi sana sila nagpalitan ng shift ay iba sana ang nangyari. Nagpasya si Gizu na bumalik sa nakaraan upang iligtas siya. At ang masayang sandali na kanyang binalikan ay ang oras kung kailan siya naging isang ama. Sa loob ng silid, ang tanging bagay na may kulay ay ang pinto, at ito lamang ang kanyang mahahawakan. Agad na binuksan ni Gizu ang pinto upang tumakbo patungo sa pinangyarihan ng sunog. Ngunit nang makarating siya, huli na ang lahat. Pagkatapos nito, umuwi si Gizu at sinabi ang lahat kay Sion. Bagamat alam niyang hindi niya mababago ang mga nangyari, naniniwala siyang mayroong paring butas. Bakit niya nahawakan ang pangunahing pinto at tiyak na may iba pang bagay na maaaring gawin ni Gizu sa parehong paraan? Agad siyang bumalik sa masayang sandaling iyon, sinubukan niyang tumakbo ng mabilis sa pinangyarihan ng sunog. Ngunit hindi makatawid si Gizu sa pinto ng paaralan, sinubukan niya ng paulit-ulit, ngunit hindi pa rin niya nagawa. Halos mabaliw si Gizu nang hindi niya mabago ang lahat. Maraming taon na ang lumipas, ngunit ang insidente ng kapitan ay patuloy na bumabagabag kay Gizu. Sa panahong iyon, patuloy siyang bumabalik, ngunit malinaw na wala itong silbi. Isang araw, nagpunta ang mag-asawang Gizu at ang kanilang anak na babae sa zoo. Noong panahong iyon, binalaan ni Sion si Gizu na kung mawawala na naman siya ngayon, dadalhin niya si ina palayo. Bago pa siya makabawi ng kanyang sinabi, bumalik na siya sa pamilyar na sandali, pagkatapos ay biglang naaksidente sina Sion at ina sa kalsada. Nang bumalik si Gizu, hindi na nailigtas ang lahat, iniwan na siya ng kanyang asawang si Sion, at maswerte namang nanatiling buhay si ina. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan ng pamilya dahil ang kanilang susunod na plano. Dahil sa kakaibang pag-ugali ni Gizu na wala siyang naaalala, inakala ng lahat na may sakit sa pag-iisip ang kanilang pamilya. Gusto ng ina ni Dahe na mangalak siya ng maraming ebidensya, upang kapag naagaw nila ang kanilang ari-arian, magkakaroon sila ng magagamit laban sa korte. Kinabukasan, lumipat si Dahe upang manirahan sa pamilya ni Gizu. May hawak siyang isang palumpo ng bulaklak at sinabing ito ang ibinigay ni Gizu. Nagpakita siya ng matinding pagkadismaya, dahil hindi niya iyon ginawa, agad na hinila ni Gizu si Dahe sa labas upang tanungin ang dahilan. Ngunit sinabi niya na hindi siya nagsisinungaling, Dura, niyakap mo pa nga ako. Hindi pa rin makapaniwala si Gizu na totoo iyon, nagtaka siya kung siya ba iyon sa hinaharap. Hindi naging masaya si Ronghi nang malaman niyang lilipat na si Dahe para manirahan doon, at saka ibinenta ni Man-hum ang kondominium nang walang paalam. Inakala niya na hindi na kailangang mag-alala, dahil nandyan na si Dahe. Tutulungan niya itong makatulog ng mahimbing, at ang pera ay otomatikong darating sa pamamagitan ng virtual na perang kanyang ipinuhunan. Ang pag-uusap sa pagitan ng mag-ina ay nai-record lahat ni Dahe, at agad niyang ipinaalam ito sa kanyang pamilya. Napagtanto ni Dahe na si ina ang magiging susi upang makuha niya ang 50 fee na gusali.
Ngunit hindi inaasahan ni Dahe na mababasa ng bata ang kanyang iniisip, at iyon din ang nakatagong superpower ni Ina. Nang araw na iyon, pumunta si Ronghee sa klinika ng kanyang kasintahan. Natigilan siya nang makita niya itong humahalik sa ibang babae. Ngunit sa halip na tumakbo at harapin ito, tahimik na umalis si Ronghee. Naramdaman niyang iyon ay isang bagay na hindi maiiwasan nang tignan niya ang sarili niyang katawan. Hindi pa nagtatagal, si Ronghee ay isang kilalang modelo, at ang kanyang kasintahan noon ay isa lamang tagahanga. Nabaliw siya sa pag-ibig sa kanya noon, ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang magbago ang katawan ni Ronghee sa isang iglap. Mula noon, hindi lamang nilisan ni Ronghee ang entablado, kundi unti-unti rin niyang nawala ang kanyang superpower na paglipat. Kinabukasan, agad na inimpak ni Ronghee ang mga gamit para sa kanyang kasintahan. Gusto niyang tapusin ang relasyon na ito, kahit na nagmamakaawa pa ang lalaki na manatili. Si Gizu, habang nagtatapo ng basura, ay aksidenteng nakakita ng isang flower cart. Dahan-dahan siyang lumapit upang tingnan ito. Kinuha ni Gizu ang isang palumpo ng bulaklak na kapareho ng kay Dahe. Pagkatapos ay bigla siyang nawala sa harap ng gulat na nagtitinda ng bulaklak. Bumalik si Gizu sa ilang araw bago, nang makita niya si Dahe, naramdaman niyang siya ang magliligtas sa kanya at kay Ina. Hawak ni Gizu ang palumpo ng bulaklak at dumiretso kay Dahe. Noon ay sinabi ni Gizu sa sarili na hindi niya ito ibibigay. Ngunit mayroong isang sasakyan na paparating sa kanya, kaya agad niya itong hinila palayo. Ang hindi inaasahang sandaling ito ay naging dahilan upang mawala sa kontrol si Gizu. Agad na bumalik si Gizu sa kasalukuyan, bigla siyang lumitaw sa harap ng kanyang ama. Tinanong siya ng kanyang ama kung nabawi na niya ang kanyang kapangyarihan, at sinabi niya na nailigtas ko ang isang tao. Pagkatapos noon, dinala siya ng kanyang ama sa isang lihim na silid sa loob ng bahay, isang lugar na hindi pa niya nakita kailanman. Sinabi ng ama ni Gizu na mayroon silang ninuno na may katulad na kaso, isang matandang babae na nabuhay noong panahon ng sasakyan na nagtataglay ng psychic superpower. Sa simula, nakapagbuhat lamang siya ng maliliit na bato, ngunit pagkatapos ay nag-evolve ang kanyang kapangyarihan at nakapagbuhat na siya ng malaking bato na kasing laki ng isang bahay. Ang matinding pangangailangan ang nagpalakas sa kanyang kapangyarihan, kaya bumalik si Gizu upang iligtas si Dahe. Ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit siya lang. Naniniwala ang kanyang ama na ang kapangyarihan ay lumilitaw lamang kapag nakatagpo ng isang espesyal na tao. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ni Gizu ay tila nakakulong, at kapag nakatagpo ng tamang tao, mas magiging kumpleto ang kapangyarihan. Noong nakaraan, mayroong isang taong may kakayahang magbago ng anyo. Tuwing nakaharap niya ang iskolar na kanyang minamahal, nagiging ibang tao siya. Unti-unti, nakalimutan niya kung paano bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Siya ay naging daan-daang libong iba't ibang babae, ngunit hindi pa rin niya nakuha ang puso ng iskolar. At isang araw, ang iskolar ay may pangulila para sa babaeng biglang nawala. Ipininta ng binata ang kanyang larawan, at iyon ang kanyang orihinal na anyo. Sa gayon, nakuha niya ang pag-ibig at natagpuan muli ang kanyang orihinal na anyo. Naniniwala ang ama ni Gizu na katulad din nito ang kaso ni Dahe. Sa kabilang banda, patuloy na nilalagyan ni Dahe ng pampatulog ang tsaan ni Manhum. Kasabay nito, si Jonghee ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit upang umuwi matapos makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Akmang iinom na sana si Jonghee ng tsaa nang pigilan siya ni Dahe. Nagdududa, tinanong ni Jonghee, nilagyan mo ba ng kung ano ang tsaa para sa aking ina? Agad na itinanggi ito ni Dahe at uminom pa nga para patunayan sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ng umobra ang gamot. Ngunit pinilit niyang huwag matulog habang nakatingin sa kanya si Jonghee. Pumasok si Jonghee sa silid ni Manhum upang maghanap ng kung ano. Sinundan din siya ni Dahe upang kunan ng video ang eksena. Hindi makapaniwala si Dahe sa kanyang nakita nang makita niyang lumipad ang mga paa ni Jonghee sa lupa. Lumulutang siya sa hangin kahit ilang sentimetro lang. Dahil sa matinding takot, dali-dali si Dahe na tumakbo palayo. Hindi siya makapaniwala at paulit-ulit na sinasabing nakakita siya ng multo. Sa sandaling iyon, nabangga ni Dahe si Gizu, muli ay niyakap niya ito. Pagkatapos ay nawalan ng malay si Dahe dahil sa epekto ng pampatulog. Hindi maiwasang magulat si Manhum nang makita siya sa ganoong kalagayan. Ipinaliwanag ni Jonghee na dahil sa kanya, kaya siya nagkaganoon, at sa nakaraang ilang araw ay bloated siya dahil walang makain, kaya nakalipad siya ng kaunti. Sinumbatan ni Manhum ang kanyang anak na babae tungkol doon, at pinayuhan si Jonghee na mag-ingat dahil masyadong maaga upang ibunyag kay Dahe. Pagkatapos ay dinala siya sa silid upang magpahinga, habang nagtataka pa rin si Gizu kung nakita ni Dahe ang kanyang sarili sa hinaharap. Sa kanyang panaginip, nakita ni Manhum si Dahe sa sauna. Nagkaroon siya ng problema at dinala sa ambulansya. Nagising siya ng bigla. Kasabay nito, si Dahe ay nakatulog na ng husto, ngunit tila wala siyang naaalala sa mga nangyari kahapon. Kinabukasan, isinalaysay ni Manhum kay Dahe ang kakaibang panaginip na iyon. Nagulat siya nang malaman niyang ang sauna ay ang kanilang bahay, ang lugar kung saan niya palaging itinatago ang pagkakakilanlan ng pamilya. Nabasa ni Ina ang lahat ng iniisip ni Dahe. Pinayuhan niya si Dahe na umalis, dahil simula pa lang ay ibinunyag na ni Ina ang superpower ng lahat.
Dahil sa matinding takot, agad na umalis si Dahe sa bahay. Bumalik siya sa kanyang pamilya na balisa. Kasabay nito ay sinundan din siya ni Giju hanggang sa sauna. Ibinunyag ni Dahe sa kanyang ina na napanaginipan ni Manhum na nandito siya. Ngunit sinabi ng kanyang ina na mas malamang na ipinamonitor siya ni Manhum lagdaan ang aplikasyon sa kasal at magparehistro bilang tagapag-alaga. Nais ni Dahe na huminto at pagkatapos ay nangako siyang maghahanap ng ibang target. Ngunit paano niya ito matatanggap? Binanggit niya ang utang na hiniram ng pamilya ni Dahe sa kanya. Lumabas na inaampon lamang siya ni Dahe. Maraming taon na ang nakalipas, ang ama ni Dahe ay humiram ng malaking halaga ng pera sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay siya dahil sa pagkalulong sa alak. Alam na walang pera si Dahe na pambayad kaya pinilit niya itong pumirma sa insurance paper, kung saan siya ang benepisyaryo kung sakaling may mangyari kay Dahe. Pagkatapos, sa paglipas ng panahon, naramdaman niya ang awa ng walang mag-aalaga kay Dahe, kaya inampon niya ito hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, gusto niyang bumalik si Dahe sa pamilyang iyon at ipagpatuloy ang plano tulad ng dati. Sa kabilang banda, nakapasok si Gizu sa loob ng sauna. Gustong paalisin ng tiyuhin ni Dahe si Gizu, ngunit walang matibay na dahilan. Pagkatapos ay hinanap ni Gizu si Dahe sa lahat ng silid, nagulat siya nang marinig niyang tinawag ni Dahe ang babae na't nanay. Agad na tinanong ni Gizu si Dahe kung bakit sinabi niyang wala siyang pamilya noon. Hindi malaman ni Dahe kung paano ipaliwanag, kaya ipinaliwanag ng kanyang adoptive mother para sa kanya. Hindi maganda ang pakiramdam ng tiyuhin ni Dahe, kaya agad niyang pinindot ang alarm sa sunog. Nagulantang ang lahat sa sauna at nagtakbuhan palabas. Tuwing naririnig ni Dahe ang kampana na iyon, palagi siyang kinikilabutan. Nakita ito ni Gizu at inalalayan siyang umalis, ngunit sa kasamaang palad ay pareho silang natumba. Pagkatapos, isinakay si Dahe sa ambulansya, at iyon din ang mga larawan na nakita ni Manhum sa kanyang panaginip. Sa ospital, pinapirma ng ina-inahan ni Dahe si Gizu bilang tagapag-alaga niya, dahil hindi siya ang tunay na ina ni Dahe. Isinalaysay din niya kay Gizu ang tungkol sa pamilya ni Dahe, at ang proseso ng pag-ampon kay Dahe dahil wala nang mag-aalaga sa kanya. Dagdag pa rito, nakaranas si Dahe ng trahedya noong siya ay estudyante pa. Siya ang biktima sa sunog sa paaralan noon. Nagkataon na ang sunog na iyon ang sandali na palaging gustong baguhin ni Gizu. Hindi rin niya inaasahan na si Dahe ay biktima rin ng insidenteng iyon. Nang magising si Dahe, agad niyang sinabi sa kanyang ina na ang nakita ni Manhum ay hindi lamang isang simpleng panaginip. Ngunit nanindigan pa rin ang kanyang ina na kailangan niyang dalhin ang sertipiko ng kasal para makatakas siya sa pamilya at sa ina-inahan na iyon. Sa daan pa uwi, nilinaw ni Gizu kay Dahe na totoo ang kakayahan ng kanyang ina na makita ang hinaharap. Kasabay nito, bumalik na rin ang kanyang kakayahan, bagamat medyo naiba ito kaysa dati. Ang dahilan ng kanyang pagbabalik sa nakaraan ay nabago, at ang nagpabago nito ay si Dahe. Ang humawak ng kanyang kamay sa mall, ang nagbigay ng bulaklak sa kanya sa fountain ay si Gizu sa hinaharap. Hindi ito dahil sa nakalimutan niya, nangyari lang ito kay Dahe ngunit hindi pa nangyayari sa kanya. Sa sandaling iyon, walang makita si Dahe maliban kay Gizu, at kasabay nito, siya lang ang tanging tao na kayang hawakan ni Gizu. Hindi niya maintindihan kung bakit siya at hindi ang iba, hindi rin talaga alam ni Gizu kung bakit, ngunit sigurado siyang ang nakaraan ni Dahe ay ang kanyang hinaharap. Nagulat si Manhum nang malaman niyang ibinunyag na ni Gizu ang lahat kay Dahe. Nangamba siyang baka umalis si Dahe sa bahay na ito kapag nalaman niya. Sumagot si Gizu na hindi ba siya ang nagbunyag kay Dahe tungkol sa panaginip, sinumbatan din niya ito dahil hindi ginawa ang parehong bagay noon. Pagkamatay ng kanyang asawang si Sion, labis na nalungkot si Gizu, nalaman niyang buntis ito. Nagtataka siya kung bakit itinago niya ito. Sinabi ni Manhum na hindi mo anak ang sanggol, niloko ka ni Sion sa ibang lalaki. Nakita ni Manhum ang magiging kapalaran ni Sion, ngunit ayaw niyang sabihin dahil wala siyang mababago. Noon, pinayuhan niya si Gizu na huwag nang subukang bumalik sa kalungkutan ng ibang tao, at huwag ding isipin na magaling siya para iligtas ang ibang tao. Matapos malaman ang katotohanan, bumalik pa rin si Dahe sa bahay ni Gizu. Ngayon ay alam na niya ang mga superpower ng lahat sa bahay na ito. Ngunit tungkol kay ina, hindi pa rin alam ni Dahe kung anong kakayahan mayroon ang bata. Si ina lamang ang nakakaalam nito at hindi pa niya ito ibinubunyag kaninuman. Sinamantala ang katotohanan na hindi malalaman ni Gizu ang mga bagay sa hinaharap maliban sa kanya, nagprint si Dahe ng isang huwad na application ng kasal kasama siya. Pagkatapos, agad niya itong ibinigay sa kanya, kasama ang kanyang pirma, at sinabi niyang ibinigay niya ito sa kanya sa hinaharap. Mahirap paniwalaan dahil hindi pa ito nangyayari sa kanya, sa paglipas ng panahon ay malalaman din niya ito. Ngunit hindi matanggap ni Gizu ito, kaya niyang panagutan ang nakaraan, ngunit hindi ang hinaharap. Naramdaman niyang hindi maganda ang planong ito, kaya lumipat si Dahe sa plano na manatili sa silid. Sa imbestigasyon, nalaman ng ina-inahan ang ilang bagay na nangyari kay Gizu. Ang dahilan kung bakit siya huminto sa pagiging bumbero ay dahil sa pagkamatay ng isang malapit na kasamahan, na ang sanhi ay ang sunog na naranasan din ni Dahe.
Kaya't ikinuwento niya kay Gizu ang tungkol sa sunog noong taon na iyon, ngunit nagsinungaling siya tungkol sa kanyang pagkaligtas dahil sa isang nagligtas sa kanya. Simula pa lang nang makilala kita, pinaalala mo na sa akin ang taong iyon. Baka ikaw si Gizu. Kahit na totoo iyon, ayaw pa rin ni Gizu na magparehistro ng kasal ng ganito dahil mali ang pagkakasunod-sunod. Gusto niyang ayusin ang lahat at magkaroon muna ng pag-ibig. Dahan-dahang lumapit si Gizu at hinalikan si Dahe ng matamis. Pagbalik sa kanyang silid, hindi maintindihan ni Gizu kung bakit niya ginawa iyon. Akala niya ay hindi pag-ibig ang halik na iyon. Ngunit tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang isip ang sandaling iyon na halos ikabaliw ni Gizu. Kinabukasan, tinanong siya ni Dahe kung kailan sila magpapaalam sa kanilang pamilya. Sinabi ni Gizu na masyado pa itong maaga. Gusto niyang sundin ang tamang pagkakasunod-sunod ng pag-ibig bago magpakasal. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi ni Dahe tungkol sa hinaharap. Nang tanungin ni Dahe si Gizu tungkol sa halik na iyon, sinabi niya na sinusubukan lang niya kung mahal niya ito. Matapos subukan, nalaman niyang hindi pa iyon tunay na pag-ibig. Walang imik na sinampal ni Dahe si Gizu at pagkatapos ay malamig na umalis. Nakita rin ng buong pamilya ni Gizu ang application form ng kasal ng dalawa. Napaluhod si Bonghi nang makita ito, habang si Manhum naman ay hindi mapigilan ang kagalakan. Gusto ng mga magulang ni Gizu na maganap ang kasal sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi niya na kailangan muna ng formal na panliligaw upang masunod ang tamang pagkakasunod-sunod. Sinabi ni Manhum na wala namang pamilya si Dahe para gawin iyon at dito ay isinalaysay niya rin ang tungkol sa kanyang ina-inahan. Matapos malaman na si Dahe ay nakatira sa sauna sa panaginip, naramdaman ni Manhum na mayroong masama. Tila babala sa kanya ang panaginip na iyon, gusto niyang imbestigahan pa ang background ni Dahe. Sa imbestigasyon ng ama ni Gizu, nalaman na ang ina-inahan ni Dahe ay may criminal record, nasangkot siya sa kaso ng panloloko at usura. Ang mga taong hindi nagbayad sa kanya ay nakaranas ng mapait na kahihinatnan. Nang marinig ito, lalo pang nanginig sa takot si Manhum dahil ang ina-inahan ni Dahe ay nasa bahay. Dumating ang ina ni Dahe dahil narinig niyang nagdudulot ng problema ang kanyang anak sa lahat, ngunit agad itong itinanggi ni Manhum at sinabing malaki ang naitulong ni Dahe. Pinaratangan ng ina ni Dahe ang kanyang anak na iniwan ang kanyang kumikitang trabaho sa spa, para lamang tumira sa isang estranghero kahit hindi pa kasal. Sumagot si Manhum na itinuturing niya si Dahe bilang pamilya at alam din ng ina ni Dahe na naging malupit si Manhum sa dating manugang. Ayaw niyang mangyari kay Dahe ang parehong bagay, sinabi niya ito na tila hinahamon si Manhum. Bilang ganti, nakakuha rin si Manhum ng impormasyon tungkol sa masamang nakaraan ng ina ni Dahe, ngunit sinabi niyang matagal na siyang nagretiro. Ang perang kinita niya mula sa iligal na gawain ay para sa pag-aalaga ng mga ulila tulad ni Dahe. Ngayon na mayroon na siyang matatag na trabaho mula sa sauna, mayroon na rin siyang sapat na pera, kaya gusto niyang siya ang maghanda ng mga handog para sa kasal. Gusto ng ina ni Dahe ng isang kasal na ayon sa tamang proseso upang magkaroon ang kanyang anak na babae ng magandang posisyon sa pamilya ng mga Bo. Sa labas, sinumbatan ni Dahe ang kanyang ina nang dumating ito ng walang abiso. Ngunit bago pa man, nalaman na ng kanyang ina na sinusuri ng kanilang pamilya ang kanyang background. Kaya't dumating siya upang pigilan sila, habang nag-uusap silang dalawa, umuwi si ina mula sa paaralan. Sinubukan ng ina ni Dahe na magpanggap na masaya at sinabing malapit na siyang maging lola ng bata. Tiningnan ni Dahe ang sapatos ni ina at naramdaman na may nangyari. Nagtaka si Dahe sa peklat sa noo ni ina, ngunit sinabi ng bata na matagal na ang peklat na ito. Naisip ni Dahe sa kanyang isip, pinandidirihan ba ang kanyang pamangkin sa paaralan? Biglang sumagot si ina, may mga kaibigan po ako. Nagulat si Dahe sa sagot na iyon, bigla niyang naalala na sinasagot din ni ina ang mga tanong sa kanyang isip noon. Ngunit nang sinubukan niyang muli si ina, hindi na ito sumagot at umalis na rin si Dahe nang walang anumang pagdududa. Nang gabing iyon, isinalaysay ni Manhum kay Zonghee ang masamang nakaraan ng ina ni Dahe. Natigilan si Zonghee at ayaw tulungan ang isang kriminal na umuwi. Hiniling niya sa kanyang ina na paalisin si Dahe, ngunit mayroon pa ring isang bagay na pinagtataka ni Manhum. Bakit niya napaginipan na suot ni Dahe ang singsing ng kanilang pamilya? Sinabi ni Zonghee, paano kung ninakaw niya ang singsing? Sa kabilang banda, muling tinanong ni Gizu si Dahe, na iligtas ba kita sa sunog? Naramdaman pa rin niyang mayroong hindi tama. Ang madilim na sandaling iyon ay paulit-ulit na binalikan ni Gizu, pero naalala niyang wala pa siyang naililigtas na kahit sino. Hindi direktang sinagot ni Dahe ang tanong na iyon, sinabi niya na nagdududa siya sa kanya dahil sa kanyang adoptive mother na may criminal record, kaya huwag na siyang iligtas. Pero gusto pa ring marinig ni Gizu ang katotohanan, alam niyang umiiwas ito, gusto niyang malaman kung sino talaga si Dahe. Patuloy na paligoy-ligoy si Dahe, iniisip niyang hindi pinaniwalaan ni Gizu ang sinabi niya, tulad ng hindi niya pinaniwalaan ang tungkol sa superpowers sa pamilya na ito. Habang nagsasalita sila, biglang nawala si Gizu, bumalik siya sa oras ilang araw na ang nakalipas.
Matapos galit na patayin ni Dahe ang tawag kay Gizu, umalis siya. Sa sandaling iyon, natanggal ang sintas ng kanyang sapatos kaya huminto siya sandali. Samantala, inakala ni Gizu na nagdadalamhati si Dahe dahil sa kanyang mga salita, dahan-dahan siyang lumapit sa tabi nito. At tinali niya ang sintas ng sapatos ni Dahe. Pagkatapos ng sandaling iyon, bumalik si Gizu sa kasalukuyan. Nag-aalalang tanong ni Dahe kung kailan siya bumalik at kung ano ang nakita niya sa kanya. Sasabihin sana niya ang tungkol sa sandaling 13 taon na ang nakakaraan, ngunit sinabi ni Gizu na hindi na kailangan dahil alam na niya. Labis na nabigla ang ama ni Gizu nang malaman ang pagkatao ng ina ni Dahe, ngunit gusto pa rin niyang pakasalan ni Gizu si Dahe dahil alam niyang nanghulog din ang damdamin ng kanyang anak para kay Dahe. Ngunit natatakot si Gizu na masisira niya ang lahat sa pagkakataong ito. Sinagot ng kanyang ama na maaari siyang bumalik sa nakaraan kasama si Dahe. Kung may mali, bumalik ka para itama ang pagkakamali, kay Dahe ay malaya kang magkamali at maging hangal. Habang nakikipag-usap sa kanyang ama, bumalik si Gizu sa sandali ng paghalik kay Dahe. Tinanong niya ang sarili kung pinapayagan pa ba siyang magmahal muli. Sa sandaling iyon, nakita ni Gizu si ina na palihim na pumasok sa kwarto ni Lola Manhum. Sinundan niya ang bata at natuklasan niyang ninanakaw ni ina ang relo ng kanyang lola. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang anak na babae, ngunit hindi niya ito nahawakan. Bumalik sa kasalukuyan, dinalhan ni Dahe ng sapatos si ina. Dito niya nalaman na laging minamaliit si ina sa paaralan, inihalin tulad nila ang bata sa katulong ng kaibigan nitong si Hezim. Pagkatapos ng paghahanap, nakita rin ni Dahe si ina. Tiningnan ni Dahe ang pangalan ng batang babae at nakilala niya na iyon si Hezim na binabanggit ng mga estudyante dito. Kaagad pagkatapos ay gustong kausapin ni Dahe si ina sandali. Alam niyang sumusunod si ina sa batang babae na iyon dahil ang sarili niyang sapatos ay ibinigay niya sa batang babae na iyon. Gustong sabihin ni Dahe ito kay Gizu, ang ama, ngunit nagbabala si ina na kung gagawin niya iyon, sasabihin niya na si Dahe ay isang manloloko. Ikinasal ka sa aking ama para maging tagapangalaga ng aming pamilya. Nagulat si Dahe dahil hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni ina iyon. Sa loob ng nakaraang panahon, tinago ni ina ang bagay na ito dahil gusto niyang makaranas ng kaunting kahihinatnan ang kanyang lola dahil may ugali itong umasa sa kanyang superpowers. Pero nang makita niya ang isang manloloko tulad ni Dahe, naawa si ina, pagkatapos ay kinuha ng bata ang kanyang salamin at tumingin ng direkta sa mga mata ni Dahe. Naiintindihan ng bata ang iniisip ni Dahe. Alam niya na ang 2 beses na diborsyo na sinabi ni Dahe ay isa lamang panloloko. Natigilan si Dahe sa sinabi ni ina. Dito niya lang nalaman na ang superpower ni ina ay basahin ang isip ng ibang tao. Kaagad pagkatapos ay tinawagan ni Dahe ang kanyang pamilya upang pag-usapan ito. Labis siyang natakot habang humaharap sa isang pamilyang puno ng kakaibang superpowers. Sa sandaling iyon ay nakita ni Dahe na naroroon din si Gizu. Nagmadali siyang tumakas sa takot. Nagmadaling pumasok si Dahe sa bodega ng paaralan para magtago mula sa kanya. Sa kasamaang palad ay nilock din ng security guard ang pintong ito. Ilang sandali pagkatapos ay susubukan sanang lumabas ni Dahe, ngunit nakakandado na ang pinto, at sakto namang naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Ang pagtingin sa nag-iisang silid na ito ay nagpaalala kay Dahe sa nakaraan niyang trauma, kung saan siya ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa sunog sa paaralan. Noong estudyante pa siya, palagi siyang binubuli ng ibang mga estudyante. Nang araw na iyon ay ikinulong siya ng mga ito sa silid na ito at nilock ang pinto. Inisip nila na ito ay isang laro ng taguan, titingnan kung may darating na maghahanap kay Dahe, samantalang alam naman nilang wala siyang kamag-anak. Kaagad pagkatapos ay nagsimula ang sunog, mabilis na tumakbo palabas ng paaralan ang lahat habang si Dahe ay nakakulong pa rin sa loob. Sinubukan niyang kumatok sa pinto, ngunit walang nakarinig sa kanya, bumagsak si Dahe dahil sa labis na pagod ngunit hindi pa rin makatakas. Sa sandaling iyon ay biglang bumukas ang pinto, may isang dahan-dahang lumapit upang tulungan siyang makalabas ng ligtas. Nang magising si Dahe sa kasalukuyan ay nakita niya si Gizu na nakatayo sa harap niya. Umiyak siya ng malakas at paulit-ulit na binanggit ang nakaraang trahedya. Nagtanong si Gizu kung iyon ba ang bodega sa ika-5 palapag ng on-school. Mukhang ako ang nagligtas sa iyo, Dahe. Ang pilit na pagtatanong ni Gizu kay Dahe tungkol doon ay dahil sa kanyang labis na kagustuhang magligtas ng tao. Gagawin niya ang lahat para hanapin at iligtas siya. Matapos makalabas doon, takot na takot pa rin si Dahe, kaya agad siyang tumakbo pa uwi sa kanyang bahay. Sa pamamagitan ng homeroom teacher, nalaman ni Gizu na ang relo na ninakaw ni ina ay para sa regalo sa kaarawan ni Heijin. Sinabi ng teacher na mabait si Heijin kay ina, ngunit sa totoo lang, ginagamit lang ng batang iyon si ina. Pakiramdam ni Gizu na may mali, kaya tinanong niya ang kanyang anak kung nabubuli ba ito sa paaralan, ngunit palaging itinanggi ng bata iyon. Pagbalik sa bahay at hindi nakita si Dahe, tinawagan agad ni Gizu ito, ngunit naka-off na pala ang telepono ni Dahe. Agad-agad niyang pinuntahan ang sauna ng bahay nito, at kusa pa siyang tumulong sa ina nito, pero wala rin namang nangyari. Pagkatapos ay hinanap ni Gizu si Dahe para kausapin, dito niya sinabi ang tungkol sa insidente ni ina, hindi niya maintindihan kung bakit ninakaw ng bata ang relo kung walang pumilit.
Ngayon ay wala nang pakialam si Dahe tungkol doon, at sabay niyang gusto na tumigil na silang dalawa dito. Hindi siya komportable na may nakakaalam ng kinabukasan na hindi niya alam, at nakakaramdam din siya ng kawalan ng katiyakan dahil hindi niya alam kung kailan biglang lilitaw si Giju. Dagdag pa rito, ang nakaraan na pilit niyang binabalikan ay ang mismong bagay na gusto niyang kalimutan. Nakakaramdam siya ng bigat tungkol sa mga nangyayari sa pamilya nito. Bukod pa rito, inakala pa ni Dahe na nagkamali siya, na hindi siya ang nagligtas sa kanya. Hindi ba't sinabi niya na hindi siya makakabalik sa panahon ng kapanganakan ni Ina? Nagpatulong si Dahe kay Giju na ipadala ang kanyang mga gamit at bumati sa buong pamilya nito. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nagbago si Giju ng 180 degrees. Hindi na siya nagpakalulong sa alak at sinimulan na ring linisin ang dati niyang magulong silid. Biglang pumasok si Giju sa kusina para maghanda ng almusal para kay Ina. Ngunit nakita niyang kakaiba ang bata, kaya hindi ito kumain at umalis agad. Kaagad pagkatapos ay patuloy na pumunta si Giju sa bahay ni Dahe. Sinundan niya ito saan man ito magpunta. Mukhang gustong pigilan ni Giju si Dahe, kahit napilit nitong itinataboy siya paalis doon. Matapos palihim na pumunta si Bonghee sa sauna ni Dahe, may nadiskubre siya, ang bagong coach na inarkila sa Gifik, ay naroon din ang oras ng kanyang paglitaw ay nagkataon din sa oras ni Dahe. Kaya naniniwala si Bonghee na magkakakampi silang lahat. Pinagsisihan din ni Manhung ang sarili dahil sa labis na pagtitiwala kay Dahe. Malabo rin ang mga panaginip niya tungkol dito, inakala niyang nagkamali siya sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Giju, bigla siyang naglaho at muling lumitaw para makita ng lahat. Mula nang makilala niya si Dahe, nabawi ni Giju ang kanyang superpower. Ibinunyag din niya sa lahat ang mga pagbabago sa pagbabalik sa nakaraan. Ngayon, makakabalik lang si Giju sa mga sandaling kasama si Dahe. Ikinagulat ito ni Manhung. Hindi nagtagal, dinalhan ng regalo ng mga magulang ni Giju ang bahay ni Dahe. Kahit hindi sila nagtitiwala sa kanya, ito lang ang tanging paraan para mabawi ng kanilang pamilya ang kanilang superpower. Nagkataon na narito rin si Giju na hindi nila inaasahan, natigilan si Manhung nang makita ang kanyang anak na lalaki na nakaupo at nagbabalat ng sibuyas para sa kanilang pamilya. Halos himatayin siya nang makita ang eksenang ito, pagkatapos ay agad siyang dinala sa kwarto para magpahinga. Habang naghahapunan, sinabi ng ama ni Giju, tapos na ang kasunduan sa kasal ng matatanda mula sa magkabilang panig, kailangan niyo lang itong malaman. Nang sandaling iyon ay nagising si Manhung, bigla niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa sa gulat. May napanaginipan siya tungkol kay Dahe, ngunit hindi niya masabi iyon doon, kaya agad niyang hinila ang lahat palabas. Pagbalik sa bahay ay pinayuhan niya si Giju na huwag nang pupunta doon, kahit hindi niya direkta sinabi ay naniniwala siyang magiging masama ang kalalabasan kung magsasama silang dalawa. Gusto pa rin ni Giju na subukan kahit anong sabihin ng kanyang ina, gusto niyang makita mismo ang kahihinatnan nito. Kinabukasan ay nagdala si Giju ng baukwet ng bulaklak kay Dahe. Ibinunyag niya rito ang panaginip ng kanyang ina na magpapakasal silang dalawa. Nakatakda na ang kinabukasan at gusto ni Giju na makita ang pagpayag ni Dahe. Ngunit may pakiramdam siyang may mali dito. Nang gabing iyon ay nagdiwang ang buong pamilya ni Dahe. Matagumpay ang plano ni Dahe na magpataas ng halaga ng higit sa inaasahan. Ngunit walang bakas ng pagkasabik sa kanyang mukha. Pagkatapos ay humingi ng paalam si Dahe para bumalik sa kanyang silid. Alam na alam ng ina ni Dahe ang iniisip ng kanyang anak. Tinanong niya ito, may nararamdaman ka na ba sa pamilyang iyon? Kung ayaw mo, hindi mo kailangang pakasalan siya. Nalulungkot din ako na kailangan kitang iwanan. Ang dami na nating pinagdaanan na magkasama. Ilang araw pagkatapos ay naganap ang kasal nilang dalawa, ngunit hindi pa rin ito lubusang tinatanggap ni Dahe. Samantala, laging gustong pigilan ni Zonghee ang kasal na ito. Inakala niya na puro manloloko ang pamilyang iyon. Hinalughog ni Bonghee ang buong silid ni Dahe para maghanap ng ebidensya. Natuklasan niya na nakatago sa maleta ni Dahe ang singsing ng kanyang ina. Nang tangkain ni Zonghee na ilantad si Dahe, biglang lumitaw ang nakababatang kapatid ni Dahe. Alam niya kung ano ang gustong gawin ni Zonghee kaya pilit niya itong pinigilan. Nag-agawa ng dalawa sa singsing ni Manhung at aksidenteng naitulak si Zonghee at nahulog sa hagdanan. Natigilan ang nakababatang kapatid ni Dahe nang makita si Zonghee na lumulutang sa ere nang hindi man lang dumidikit sa lupa. Kasabay nito, magkahawak kamay na naglalakad si Giju at Dahe patungo sa altar. Masayang sinabi ni Giju na ito ang sandaling hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ngunit nakakagulat na pinili ni Dahe na bitawan, sinabi niya na hindi na siya makakabalik sa sandaling ito. Ibinunyag ni Dahe sa lahat na siya ay isang manloloko. Ang plano niyang lapitan ang kanyang ina ay nagsimula nang siya ay lumusong sa dagat. Ang estranghero na sumusunod kay ina ay kasabwat din niya, nilagyan niya ng pampatulog ang saan ni Manhung nakaupo sa ilalim. Hindi man lang nagulat si Manhung dahil alam na niya ang plano ni Dahe sa pamamagitan ng kanyang kamakailang panaginip. Nagpaalam si Dahe kay Giju at pagkatapos ay umalis siya sa kasalan na labis na ikinagulat nito.
Nang gabing iyon, ipinakita ni Zong-hee sa kanyang ina ang singsing na ninakaw ni Dahe. Iginiit niya na ang kanyang sinabi kanina ay ganap na totoo. Habang si Gizu naman ay patuloy na bumabalik sa sandaling umalis si Dahe. Noong panahong iyon ay hinabol niya ito at paulit-ulit na sinasabing siya ang nagligtas sa kanya 13 taon na ang nakakaraan. Ibinunyag ni Dahe na siya ay nagsinungaling upang matunaw ang kanyang puso. Isa lamang siya sa ikatlong layunin sa kanyang buhay. Sa parehong sandali, ang kasalukuyang Gizu ay lumapit sa harap ni Dahe at pagkatapos ay nawala siya sa harap nito. Pagbalik sa kasalukuyan, ginulo ni Gizu ang peking aplikasyon sa diborsyo. Nagdadalamhati siya dahil sa matagal na niyang pilit na binabalikan ang mga sandali ng kasinungalingan. Sa kabilang banda, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Dahe. Sinisisi din siya ng kanyang adoptive mother dahil sa pagsira sa planong malapit ng magkatotoo. Sinabi ni Dahe na gusto niyang huminto dito. Pinagkaabalahan lang daw ng kanyang ina ang pagliligtas sa isang walang silbi na parang patay na pagkatapos ng sunog. Kusa siyang nagpahintulot sa kanyang ina na gawin ang anumang gusto nito sa kanya, at pagkatapos ay ikinulong siya ng kanyang ina sa silid na ito. Nakita na ng anak na babae ng kanyang ina ang superpower ng pamilyang iyon, si Rong-e si Chon-e na iyon ay maaaring lumutang sa hangin, ngunit gusto niyang makita ito ng personal. Nang araw na iyon, dumating si ina sa paaralan at ginamit ng tusong kaibigan niyang si Hezim ang mga matatamis na salita, ngunit nang tanggalin niya ang kanyang salamin, naintindihan ni Dahe ang tunay na intensyon nito. Galit na itinulak ni ina si Hezim at umalis, nakalimutan pa niyang kunin ang kanyang salamin. Naalala ni ina ang aksidente ng kanyang ina. Noong panahong iyon, sinabi niya na lilipat silang dalawa sa isang bagong bahay ng walang ama. Agad pagkatapos ay biglang nangyari ang aksidente sa mag-ina. Pagbalik sa kasalukuyan ay muntik nang mabangga si ina sa isang kotse sa kalsada. Lalo siyang nataranta nang mabasa niya ang iniisip ng lahat dito. Sinisisi nila siya at hindi mga salita ng pagmamalasakit mula sa labas. Nakakagulat na pagkatapos ay pinakiusapan ni ina ang driver na ihatid siya sa bahay ni Dahe. Agad namang nakilala ng ina ni Dahe ang bata, kaya ipinasok niya ito sa loob ng bahay. Dito, pilit niyang tinanong si ina tungkol sa superpower ng pamilya. Gusto niyang malaman kung paano nila nabawi ang superpower na iyon. Gusto rin niyang malaman kung ano ang kapangyarihan ni ina. Sinabi ng bata na hindi pa raw siya binalaan ni Dahe. Huwag daw siyang titigan sa mata ng ganoon. Agad pagkatapos ay pinayagan niya si Dahe na lumabas para makipagkita kay ina. Alam niyang si Dahe ang nagligtas sa superpower ng pamilyang iyon. Kung yumaman sila dahil sa supernatural na kapangyarihan, ay magiging madali para sa kanila na mawala ito. Dahil hindi sila basta-basta makakapag-report sa pulis, inakala niyang ito ang pagkakataon para makabawi si Dahe. Sinisi ni Dahe si ina sa lakas ng loob na pumunta dito. Laging iniiwasan ni Dahe ang mga mata ng bata dahil takot siyang mabasa ang kanyang iniisip. Nagtaka si Dahe tungkol sa salamin ni ina, ngunit sinabi lang ng bata na nawala niya na. Alam ba ni Gizu na narito ako? Sinabi ni ina na baka nawala na naman si Papa, dahil nitong nakaraang araw ay laging bumabalik si Papa sa nakaraan. Nagtataka si ina kung iniwan niya ba ang kanyang ama, dahil sa pag-ibig, ngunit patuloy itong itinanggi ni Dahe. Ngunit kapag gustong tumingin ng direkta ni ina sa kanyang mga mata, ay lagi niya itong iniiwasan, at pagkatapos ay dinala ni Dahe si ina sa labas upang bumili ng bagong salamin. Medyo mahal ang salamin na pinili ni ina para kay Dahe, ngunit pilit pa rin siyang nagpakita ng kagalakan sa harap ng bata, kahit na sa loob niya ay labis siyang nanghihinayang sa pera. Sa labas, pinayuhan ni Dahe si ina na huwag na siyang puntahan ng ganoon. Ibinunyag din ni ina kay Dahe na gustong suriin ng kanyang adoptive mother kung kaninong panig siya. Kasabay nito, naroon din si Gizu, nag-aalala nang malaman niyang muntik ng maaksidente si ina. Pagkatapos ay sinimulan niyang pintasan si Dahe. Tinanong kung binili niya ang salamin para akitin si ina, ngunit inako ni ina na siya mismo ang lumapit kay Dahe. Pagkatapos isakay ni Gizu si ina sa sasakyan, lumitaw ang Gizu sa hinaharap para tanungin si Dahe ng huling bagay. Totoo ba na nabuhay siya 13 taon na ang nakakaraan? Nang araw na iyon, may isang senior na nakipagpalit ng shift sa akin, ngunit sa kasamaang palad ay namatay sa pinangyarihan. Nang marinig niyang may nakulong sa ika-5 palapag ay pumasok siya sa naguguho na gusali. Kung hindi ako ang nagligtas sa iyo, malamang ay siya, ang estudyanteng babae na iniligtas niya ay napunta sa ganitong sitwasyon. Pinayuhan ni Gizu si Dahe na mamuhay ng makabuluhan, habang siya naman ay pilit na nililimot ang mga alaala nito. Samantala, ang kasalukuyang Gizu ay hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ni Dahe sa labas, parang may kinakausap siya. Gusto ng Gizu sa hinaharap na panatilihin ni Dahe ang kanyang sarili, ngunit nahihiya siyang gawin iyon. Ang kasalukuyang Gizu ay naiinis at bumaba ng kotse para magtanong ng dahilan. Dito niya tinanong kung kinakausap ba niya ang kanyang sarili sa hinaharap. Ngunit hindi siya naniwala dahil wala namang dahilan para bumalik. Sinabi ni Dahe na dapat siyang pumunta sa kanyang ate. Sinabi niya na nasa panganib ang kanyang ate. Sa kabilang banda, ang nakababatang kapatid ni Dahe ay hinahanap si Zong-hee. Gusto niyang makita muli ang superpower ni Zong-hee. Pinatay niya ang kuryente ng elevator, at pagkatapos ay inilagay niya ang under construction sign sa hagdanan para hindi makababa si Zong-hee.
dahil walang ibang pagpipilian, nagpasya si Zhonghe na lumipad pababa, ngunit hindi pa bumalik ng buo ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, kinuna ng video ng nakababatang kapatid ni Dahe si Zhonghe, at pagkatapos ay itinulak siya pababa. Muntik nang mamatay si Zhonghe kung hindi dumating si Giju sa tamang oras. Mula sa malayo, napagtanto din ni Dahe na ang kanyang nakababatang kapatid ang gumawa nito. Dinala si Zhonghe sa ospital, ngunit sa kabutihang palad ay walang nangyari sa kanya. Nang magising siya, agad niyang ibinalita ito sa kanyang mga magulang. Ang pinag-uusapan ay bago mawalan ng malay, nakita ni Zhonghe si Dahe doon. Galit na galit si Manhung dahil inakala niyang kinidnap ni Dahe si Ina, at ngayon ay gusto pa niyang saktan si Bonghe. Kaya't agad siyang nagpunta sa ospital at sinampa si Dahe ng malakas, pinayuhan niya itong lumayo sa kanilang pamilya. Hindi man lang nagpaliwanag o nagbigay ng dahilan si Dahe. Sa halip ay pinayuhan niya si Manhung na bantayan ng mabuti si Ina. Ang isang tao ay maaaring makakita ng hinaharap, ngunit hindi niya napapansin ang mga simpleng bagay na nasa harap niya. Dapat siyang mag-ingat ng husto, kapag kumagat na ang nanay ko, hindi na niya bibitawan. Nang umalis si Dahe, saka lang ipinaliwanag ni Ina ang lahat sa kanyang mga lolo't lola, siya mismo ang lumapit kay Dahe. Dagdag pa rito, nakikita raw ni Dahe ang kanyang ama mula sa hinaharap, labis na ikinagulat ito ni Manhung. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Ina sa kanyang ama na iligtas si Dahe, baka raw ito ay nakakulong sa kung saan. Sinisi ng bata ang kanyang ama dahil sa pagbabalik-balik sa nakaraan nang walang nalalaman tungkol sa dahilan kung bakit sinira ni Dahe ang kasal. Bumalik si Gizu sa sandali ng kasal, nakita niya ang adoptive mother na sinasaktan si Dahe, at pagkatapos ay galit na hinila ito sa sasakyan. Pagbalik sa kasalukuyan, agad na hinanap ni Gizu si Dahe sa bahay nito, gusto niyang makipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Kung pumayag sila, magkakaroon sila ng ari-arian, resulta ng loto, stocks, at cryptocurrency. Sa kabila nito, gusto ni Gizu na maging kanya si Dahe. Gusto ni Gizu na magkaroon ng oras si Dahe. Inakala ni Dahe na ito ay parang isang pit stop para makabalik siya kahit kailan niya gusto. Siya ay nagpapakita at nagtatago, hindi alam kung kailan siya lilitaw mula sa anong oras, at ayaw niyang gamitin siya ni Gizu, kaya tinanggihan niya ang kumikitang transaksyon na ito. Sa labas, desperado pa rin si Gizu na pigilan si Dahe, kahit na patuloy nitong sinasabi na tapos na ang lahat. Ngunit gusto ni Gizu na bumalik sa nakaraan upang itama ang sandaling iyon ng pagtatapos. Gusto malaman ng adoptive mother ang dahilan kung bakit tumanggi si Dahe na makipagtulungan, at inamin din ni Dahe na gusto niya si Gizu. Ito ang dahilan kung bakit sinira ni Dahe ang kasal. Natatakot si Dahe na gumaan ang loob niya sa lalaki kung magpapatuloy pa ito. Gusto rin niyang tulungan siya ng babae na alisin ang damdaming ito. Kinabukasan, patuloy na sinundan ni Gizu si Dahe, tinulungan niya ito sa lahat ng bagay sa sauna ng pamilya. Sinalubong si Gizu ng lahat maliban kay Dahe, nang araw na iyon ay nakipag-date si Dahe sa ibang lalaki. Mukhang ito ang susunod niyang biktima pagkatapos baliwalain ang dial kay Gizu. Ngunit sinundan pa rin siya ng lalaki dito, na labis na ikinainis ni Dahe. Patuloy na ginamit ni Dahe ang trick ng pagtapon ng kape, tulad ng pagtatapon niya ng bote ng alak ni Gizu. Lumapit din si Gizu at ipinakilala ang sarili sa lalaki. Ako ang pangatlong asawa niya. Pagkatapos ay hinila ni Gizu si Dahe palabas, at doon pinayuhan din niya itong huwag nang subukang bumalik sa nakaraan kasama ako. Naloko ka lang at pansamantalang nalito, pero hindi ka masaya. Agad pagkatapos noon, muling lumapit si Dahe sa isa pang biktima. Ginamit niya muli ang lumang trick para akitin ang lalaki, ngunit sa kasamaang palad ay kasama nito ang kanyang asawa. Sinubukan niyang bigyan si Dahe ng leksyon, ngunit dumating si Gizu para tulungan siya, at pagkatapos ay hinila si Dahe para makatakas ng ligtas. Pinayuhan ni Gizu si Dahe na huwag nang gawin iyon at sa halip ay makipagtulungan sa akin. Ang presyong ibinigay ni Dahe ay 0 milyong won para sa isang oras na kasama siya. Umuwi ang ampon niyang ina, galit nang malaman na nakipagkita si Dahe sa ikaapat niyang asawa. Nangako si Dahe na sa pagkakataong ito ay magpapakasal siya ng mabilis nang walang anumang pagkakamali. Kasabay nito, tinanong din ni Ina ang kanyang ama tungkol kay Dahe, ngunit sinabi ng lalaki na wala nang kinalaman si Dahe sa kanya. Sa mga mata ni Gizu, alam ni Ina na nagsisinungaling ang kanyang ama. Sa pamamagitan ng security camera, natuklasan ni Jonghe na naroroon din ang coach. Noong gabing iyon, siya ang nagtulak kay Jonghe pababa. Narito rin siya at alam niyang nabuking na siya, kaya tumakas siya at patuloy na humingi ng tawad kay Jonghe. Sinabi niya na akala niya ay makakalipad si Jonghe, kaya niya ginawa iyon, nang sa wakas ay nahuli na rin niya ito. Galit na galit si Jonghe, at balak nitong itulak ang babae pababa, ngunit hindi niya magawa, ipinahiwatig niya na ibalik ang lahat sa dati. Sa mga nakaraang araw, laging sinusundan ng tiyuhin si Gizu at Dahe. Ginawa niya ang lahat para matulungan si Gizu na bumalik sa nakaraan, ngunit hindi ito masaya. Naiinis si Gizu kaya hinila niya ito kasama niya, pumunta siya sa isang napakalayong tindahan ng ice cream, kung saan gustong-gusto ni Dahe noong bata pa siya.
Bumili si Gizu ng isang mangkok ng shaved ice na may red bean para sa kanya. Sa labas ay nakita niya ang resulta ng loto ngayong araw at inalala niya ang mga numerong iyon. Sinabi ni Gizu sa tiyuhin ni Dahe na bumili ng bus ticket para makabalik, habang siya naman ay pumasok sa photo booth. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang tiyuhin para tingnan, ngunit wala siyang nakita. Nakalabas na pala si Gizu kaninang hapon. Ngayon ay mayroon na siyang pribadong sandali, kasama ang paboritong red bean shaved ice ni Dahe. Inakala ni Dahe na ang 13 taon na nakalipas ay napakahalaga sa kanya, ngunit hindi siya nagpapasalamat sa pagkaligtas. Dahil walang silbi at walang benepisyo ang buhay ni Dahe, puro pagod lang ang nararamdaman niya. Dahil dito, nakita niya ang kanyang tagapagligtas bilang isang manloloko na para bang naglalabas siya ng galit dahil sa pagliligtas sa kanyang buhay. Inihayag ni Dahe na sa maleta na iniwan niya sa bahay ng lalaki, mayroong isang kakaibang bagay mula sa taong nagligtas sa kanya. Pagkatapos noon ay ibinigay ni Gizu kay Dahe ang winning lottery numbers ng araw na iyon. Gusto niyang gamitin niya ang pera upang bayaran ang utang ng kanyang ina. Dati ay humingi si Dahe ng 1 milyong won para sa isang oras na pakikipagkita sa kanya, at ang perang ito ay sapat na para bilhin ni Gizu ang mga oras na kasama niya. Pag-uwi, sinuri ni Dahe ang resulta ng loto at totoo nga na nanalo sila. Hindi siya makapaniwala nang hawak na niya ngayon ang higit sa 2 bilyong won. Nang araw na iyon, muling binuli si ina ng kanyang mga kaklase. Sinadya ni Hezim na banggain si ina, kaya nabasag ang cellphone nito. Sa tamang oras ay dumating din ang tiyuhin ni Dahe, na ikinatakot nila at agad silang umalis. Pagkatapos ay dinala si ina sa bahay ni Dahe. Masaya siyang nakipaglaro sa tiyuhin na ito na ikinagulat din ng ina ni Dahe. Nagtataka si Dahe kung bakit biglang lumitaw si ina dito. Gusto niyang malaman kung ano na naman ang plano ng kanyang ina. Gusto ni Dahe na iwasan si Gizu, ngunit ayaw ng kanyang ina, at bahagi rin ng plano ang pagdadala kay ina dito. Nang gabing iyon, pumunta si Dahe sa bahay ni Manhum. Ibinigay niya sa kanya ang susi ng supercar na ito, na may kahilingan na lumayo kay Gizu. Bilang tugon, sinabi niya na lumayo siya sa akin. Gusto niyang makipag-ugnayan sa aking ina. Kung ganoon ay hindi lamang siya, kundi ang buong pamilya mo ay mapanganib. Nagtaka si Manhum kung bakit sinasaksak ni Dahe ang kanilang likuran sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Sinabi ni Dahe na dahil lang sa naiinis ako kay Gizu. Binigyan ni Dahe si Manhum ng isang bote ng sleeping pills. Iniisip niyang gamitin ang kanyang superpower para pigilan si Gizu. Binigyan pa ni Dahe ng lotto ticket si Manhum na nanalo ng jackpot na may kahilingang tanggapin ito at lumayo sa kanya. Pag-uwi ni Gizu, nalaman niyang inilabas na ng lahat ang mga gamit ni Dahe at itinapon, ngunit may naiwan pa si Manhum mula sa kanyang maleta. Sa loob ay ang singsing na inakala ng lahat na ninakaw ni Dahe, ngunit nang suriin ni Gizu, naroroon pa rin ang singsing ng pamilya. Mukhang ito ang bagay na nabanggit ni Dahe noon, ang kakaibang bagay mula sa taong nagligtas sa kanya 13 taon na ang nakakaraan. Agad itong dinala ni Gizu para tanungin si Dahe. Ibinigay ito sa kanya ng taong nagligtas sa kanya noong araw na iyon. Hindi makita ng malinaw ni Dahe dahil may suot ang taong iyon sa kanyang mukha. Ngunit naaalala niyang malinaw na isinuot ng taong iyon ang singsing na ito sa kanya. Naunawaan na ngayon ni Gizu kung bakit nakuha ni Dahe ang singsing ng kanyang pamilya. Pag-uwi, narinig ni Gizu ang kanyang ina na sumisigaw dahil sa pamilyar na bangungot. Nakita niya si Gizu at Dahe sa apoy at usok at hindi sa hamog. Natatakot siyang mapahamak ang kanyang anak kaya pinayuhan niya si Gizu na lumayo kay Dahe. Ngunit sinabi ng lalaki na matagal nang pinatay ang apoy na iyon. Ibinunyag din ni Gizu sa kanyang ina ang tungkol sa panaginip tungkol sa singsing na madalas niyang makita. Hindi ninakaw ni Dahe iyon dahil ang singsing ng pamilya ay laging nasa safe. Si Gizu mismo ang nagbigay niyon sa kanya 13 taon na ang nakalipas. Ang panaginip ni Manhum ay nakaraan lamang ni Dahe, ngunit ito ay kinabukasan para kay Gizu. Ililigtas pa rin niya ito dahil nakatakda na iyon. Pinayuhan niya ang kanyang ina na huwag mag-alala ng labis dahil kung buhay pa si Dahe hanggang ngayon, tiyak na magiging ligtas din siya. Pagkatapos noon, biglang nakatanggap si Manhum ng mensahe mula sa isang misteryosong tao. Sa loob ay isang larawan ng kanyang asawa na nakikipag-ugnayan sa isang babae sa kanyang tindahan. Agad niyang inihagis ang telepono sa harap ng lalaki at umalis sa galit. Lumabas na ang misteryosong babae ay isang tao na itinanim ng ampon na ina ni Dahe. Binalak na niya ito noon pa man na may intensyong sirain ang kaligayahan ng pamilya ng mga Bo. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng lalaki kay Manhum na ang taong iyon ay isang kasayaw lamang. Binigyan niya ng pera ang asawa ng babae dahil sa pagbabanta. Nang tanungin ni Manhum kung saan nakuha ng lalaki ang pera, inihayag din niya na iyon ang lottery ticket na ibinigay ni Dahe sa kanya. Dito, humingi siya ng tawad kay Manhum sa pagtatago ng kanyang sariling hilig sa pagsasayaw. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagsuporta sa kanyang mga pangarap. Kaya't inakala niya na karapat-dapat din siyang magkaroon ng sariling pangarap, ngunit hindi matanggap ni Manhum iyon.
Galit niyang inutusan ang kanyang asawa na ilabas ang kanyang mga gamit mula sa bahay na ito. Kahit anong sabihin ng lalaki, ay hindi pa rin niya binabago ang kanyang desisyon. Pagkatapos noon ay kinailangan ni Gizu na magligpit ng kanyang mga gamit. Lumuluha siya habang tinitingnan ang pamilyar na bahay. Nakita ito ni Ina at tinanong kung saan siya pupunta. Natatakot na malungkot ang kanyang apo kaya sinabi niyang magbabakasyon lang siya. Tiningnan ni Ina ang kanyang mga mata at alam niyang nagsisinungaling siya, ngunit wala na siyang magawa sa ngayon. Ang nananalong loto ticket ay nasa kamay na ngayon ng kanyang ampon na ina. Nagulat si Dahe at gustong malaman kung paano ito nakuha ng kanyang ina, ngunit ayaw nitong sabihin sa kanya ng malinaw. Alam ni Dahe na ang pagsira sa pamilya ni Gizu ay plano ng kanyang ina. Mayroon na siyang pera at natanggal na niya ang haligi ng kanyang pamilya. Inakala ni Dahe na si Gizu ang naglagay sa pamilya sa panganib, nang una siyang sumang-ayon na makipagtulungan sa kanyang ampon na ina. Bukod pa riyan, parehong nasa plano niya sina Jonghee at Ina. Nagtataka si Gizu kung bakit hindi niya kinuha ang loto ticket para bayaran ang utang ng kanyang ina at umalis. Ngunit iniisip ni Dahe na hindi siya bibitawan ng kanyang ina, na ang pagkakasama ni Gizu sa kanya ay parang isang gintong itlog para sa kanya. Kung magkasama sila, hindi niya sila bibitawan, pati na rin ang kanyang pamilya. Dito ay sinabi niya na ang nagligtas sa kanya ay may peklat sa likod ng kanyang leg. Kaya't iginiit niya na hindi iyon si Gizu. Gusto ni Dahe na itanggi ang lahat upang wala na siyang dahilan upang makasama pa siya. Napakahirap para kay Manhum ang kumita ng pera dahil nawalan na siya ng superpower. Hindi na gumana ang mga pamumuhunan niya sa crypto o stock. Maging ang kanyang bank card ay expired na sa loob ng ilang buwan. Sa tamang oras ay biglang dumating ang ina ni Dahe upang tulungan siyang magbayad at tiyak na bahagi ng plano ang paglapit na ito. Sa kabilang banda, nakatanggap si Gizu ng tawag mula sa paaralan dahil absent si Ina ngayong araw. Dahil hindi niya makontak ang kanyang anak na babae ay hinanap niya si Dahe. Dito, inihayag ng tiyuhin ni Dahe na basag na ang telepono ng bata at alam niya ang ilang lugar kung saan maaaring pumunta si Ina. Agad na nagpunta ang tatlo sa convenience store. Pinuntahan nila ang convenience store kung saan madalas kumakain ng instant noodles ang bata mag-isa, ngunit wala si Ina doon. Nagpatuloy ang tatlo sa paghahanap sa isang cave kung saan madalas umupo si Ina, ngunit wala rin siya doon. Doon lang nalaman ni Gizu ang mga hilig ng kanyang anak, tulad ng pagkain ng instant noodles at pag-inom ng kape, ngunit ginagawa lang ito ni Ina ng mag-isa sa kalungkutan. Dinala ng tiyuhin ni Dahe si Gizu sa isang kalapit na parke, ngunit wala rin doon. Madalas siyang umupo mag-isa at nagse-cellphone, gusto niyang iwasan ang mga tingin ng ibang tao. Bumalik si Dahe sa sauna upang tingnan kung naroroon si Ina. Nagulat siya nang makita niya si Manhum sa loob. Dinala siya ng ina ni Dahe dito dahil sa insomnia. Bukod pa rito, gusto niyang makipagkaibigan para madaling magkasama sina Gizu at Dahe. Inihayag ni Dahe na ang lottery ticket ay ibinigay ni Gizu sa kanya para bayaran ang utang ng kanyang ina. Nakakaalis na sana ako sa iyo, nanay. Ngunit dahil matagal na akong kasama mo, hindi ko magawa. Hindi dahil sa utang kaya mo ako pinipigilan. Sa totoo lang, pinili kong manatili sa tabi mo. Alam ni Dahe na gustong-gusto ng kanyang ampon na ina na manatili siya. Ang pagpapahirap sa kanya ang paraan niya para panatilihin siya. Nawalan na siya ng sarili niyang anak na babae. Kaya't ayaw niyang mangyari ulit iyon kay Dahe. Pinili ni Dahe na manatili dahil sa awa sa kanya. Minsan, itinuturing ni Dahe ang babae na parang tunay niyang ina. Ngunit mukhang hindi itinuturing ng babae si Dahe na kanyang anak. Yuyurakan na niya ang pagkatao niya. Dito, gusto nang putulin ni Dahe ang relasyong ito. Galit na tinakot ng kanyang ina si Manhum, sumagot si Dahe na, subukan mong galawin ang pamilya ni Bok. Gagantihan kita sa lahat ng natutunan ko sa iyo. Pagkatapos, pumunta si Dahe sa bahay ni Gizu, ngunit hindi pa rin umuwi si Ina. Gusto niyang bumalik si Gizu sa nakaraan at tingnan. Ngunit halos wala na siyang oras kasama si Ina. Ngayon lang niya talaga pinagsisisihan ito. Inakala ni Dahe na si Ina ang kailangan ni Gizu na iligtas at hindi siya. Sa sandaling iyon, dumating si Gizu mula sa hinaharap upang sabihin kay Dahe na nasa paaralan si Ina. Nagtatago si Ina ngayon sa silid ng gift. Pagkatapos siyang bugbugin ng kanyang mga kaibigan, napansin iyon ni Hezim, kaya nilok niya ng mahigpit ang pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Ina nang papalubog na ang araw. Agad niyang binuksan ang pinto para umuwi, ngunit nakakandado na ito ng mahigpit. Walang saysay na sumisigaw si Ina dahil wala ng tao sa paaralan. Wala siyang magawa kundi umupo at hintayin lumipas ang oras. Kasabay nito, nagmamadaling tumakbo sina Gizu at Dahe patungo sa paaralan. Agad silang humingi ng tulong sa gwardiya para buksan ang pinto at tingnan. Umupo si Ina sa isang sulok sa kalungkutan at takot. Agad na tumakbo si Gizu sa kanyang anak na babae at binigyan siya ng mga salita ng pag-aliw. Pagkatapos ay tinanong ni Gizu si Ina kung ano ang nangyari sa paaralan. Hindi ito inihayag ng bata, ngunit gusto niyang huminto sa pag-aaral. Nang masyadong maraming mapanlinlang na mata ang nakatingin sa kanya, nagmamadaling umalis si Ina. Mas gugustuhin pa ni Ina na maging invisible kaysa basahin ang isip ng iba.
Ang mga mapanlinlang na mata ng lahat ay talagang nagpapahirap sa kanya. Dito, sinabi ni Dahe kay ina ang kwento ng kanyang buhay. Naging invisible din siya noon. Nakulong sa bodega ng paaralan at walang nakakakita sa kanya doon. Inakala niyang maglalaho siya nang magkaroon ng sunog sa labas. Ngunit may isang taong lumusot sa apoy at natagpuan siya. Naniniwala si Dahe na magkakaroon din si ina ng ganoong tao. Sa hapagkainan, pinayuhan ni Dahe si Gizu na huwag nang tanungin si ina na parang inuusig. Kailangan lang niyang tingnan ang mga mata ng bata. Hindi maintindihan ni Gizu kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Nang harapin si ina, nanahimik lang si Gizu at tumingin sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng kanyang superpower, alam ni ina na humihingi ng tawad ang kanyang ama. Hindi alam ng kanyang ama kung paano lalapit. Kasabay nito, gusto ng kanyang ama na mas makasama siya sa hinaharap. Naluluha si ina nang mabasa niya ang mga iniisip na iyon mula sa kanyang ama. Ngunit nang marinig niya ang linyang ang pinakamagandang sandali ng kanyang ama ay ang yakapin siya. Agad na tumutol si ina at sinabing iyon ang pinakamasamang sandali. Nagulat si Gizu nang marinig niya ang sinabi ni ina. Agad niyang tinanong ang bata kung nababasa ba nito ang kanyang isip. Dito ay inamin din ni ina sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang superpower. Ang dahilan kung bakit laging itinatago ni ina sa lahat ay dahil gusto niyang mawala ito. Natuklasan ni ina na mayroon siyang kakayahang ito noong araw na naaksidente ang kanyang ina. Noong oras na iyon, nabasa niya ang mga iniisip sa isip ng kanyang ina. Agad na tinanong ni ina kay Sion na mali ba ang ipinanganak siya sa araw na iyon. Nagulat siya nang marinig ito. Sa sandaling pagkawala ng focus na iyon ay hindi sinasadyang kinuha ang kanyang buhay. Kaya't hanggang ngayon ay palaging iniisip ni ina na mali ang kanyang kapanganakan. Niyakap agad ni Gizu ang kanyang anak na babae at paulit-ulit na sinabi na hindi ganoon. Kasabay nito, humingi rin siya ng tawad kay ina dahil sa matagal na panahong wala siyang alam. Sa kabilang banda, mahimbing na natulog si Manhum sa sauna. Dito ay napanaginipan niya ang ampon na ina ni Dahe. Sinabi ni Manhum na parang buhay pa ang kanyang nawawalang anak na babae. Nakita ko siyang yakap ang kanyang lumaking anak na babae sa sauna na ito. Ngunit ito ay imbento lamang na panaginip ni Manhum nang sinabi ni Dahe sa kanya noon tungkol sa nawawalang biolohikal na anak na babae ng kanyang ampon na ina. Inakala ni Dahe na ito ang kahinaan ng babae at maaaring makuha ni Manhum ang kalamangan sa sitwasyong ito. Dito, pinasalamatan ni Gizu si Dahe dahil sa tulong niya ay nailigtas niya ang kanyang anak na babae. Ngayon naman ay gustong bumalik ni Gizu para iligtas si Dahe. Hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang damdamin para rito. Kinuha ni Gizu ang singsing ng kanyang pamilya para isuot kay Dahe at pagkatapos ay binigyan niya ito ng matamis na halik. Samantala, si Manhum naman ay nagkaroon ng isang bangungot tungkol kay Gizu. Agad niyang hinanap ang kanyang asawa para sabihin ang tungkol dito. Nakita niya ang eksena ng pagkamatay ni Gizu. Kinabukasan, agad na sinabi ni Manhum kay Dahe ang tungkol dito. Nakita niya ang libing ni Gizu sa kanyang panaginip. Bumalik si Gizu sa sunog 13 taon na ang nakakaraan para iligtas si Dahe at pagkatapos ay nasunog at hindi na nakabalik. Gusto ni Dahe na isipin niya ang isang paraan upang maiwasan itong mangyari o pigilan siyang bumalik sa panahong iyon. Ngunit inaakala niya na imposible ito, kaya gusto niyang tulungan si Gizu na maging masaya sa nalalabi niyang oras. Gusto ni Manhum na lumipat si Dahe sa kanyang bahay at isipin ang tungkol sa pagpapakasal kay Gizu. Ngunit tinutulan ito ni Dahe. Inakala niyang mamamatay si Gizu dahil sa kanya, kaya hindi niya ito kayang makasama. Patuloy na nakiusap si Manhum kay Dahe dahil iyon lamang ang makakatulong kay Gizu sa ngayon. Ilang araw pagkatapos noon, nagpasya si Dahe na lumipat upang makasama si Gizu. Alam ng lahat sa bahay ang tungkol dito maliban sa kanya. Si Gizu ay medyo nagtaka kung bakit mabilis na tinanggap ng kanyang ina si Dahe. Ngunit dahil maganda naman ito, hindi na siya nag-isip pa ng husto. Ang pagbabalik ng ama ni Gizu dito ay pansamantala lamang. Lahat sila ay nagpapanggap upang ipakita ang isang masayang pamilya sa harap ng kanilang anak. Ngunit si Jonghee ay labis na nakonsensya na mamuhay ng ganoon, mahal din niya si Gizu, kaya ayaw niyang lokohin ang kanyang nakababatang kapatid. Inakala ni Jonghee na ang lahat ng nangyari ay dahil sa kanyang ina. Iyon ay parusa dahil sa kasakiman ni Manhum naghalo siya ng maraming bagay mula sa hinaharap at ang kanyang mga panaginip ngayon ay sinisira din si Gizu. Nitong mga nakaraang araw ay masayang nagsasama sina Dahe at Giju. Gusto niyang maglakbay kasama niya at syempre ay hindi makakatanggi si Giju. Nang araw na iyon ay umalis silang dalawa para sa kanilang paglalakbay, binabalikan ang alaala ng una nilang pagkikita sa shopping mall. Noon ang unang beses na nakita niyang umiti ang lalaki, ngunit laging itinatanggi ni Gizu ito, at pagkatapos ay bumalik siya sa panahong iyon para tingnan. Nang mawala si Gizu, may isang kotse sa likuran na sumusunod kay Dahe. Nang bumalik si Gizu, isang aksidente na eksaktong katulad ng dati ang lumitaw sa kanyang harapan. Ngayon ay nakalutang ang kotse sa gilid ng tulay, habang si Dahe naman ay biglang nawala ng misteryoso. Agad na kumilos ang pulisya para hanapin siya. Ilang araw at gabi silang naghanap, ngunit walang bakas ni Dahe.
Si Gizu ay parang isang baliw na gustong tumalon doon para hanapin siya. Hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan ito. Matapos mawala si Dahe, muling lumubog si Gizu sa pag-inom. Ang sakit na ito ay hindi naiiba sa insidente noon na kanyang dinanas. Hindi maintindihan ni Jonghee kung bakit magkatulad ang dalawang insidente, ngunit naisip niya na baka ito ay magandang bagay para kay Gizu. Kung patuloy na malungkot si Gizu at tuluyang mawala ng kakayahang bumalik sa nakaraan, paano kung hindi na siya mamamatay? Pagkatapos nito, hinanap ni Bongman Hong si Gizu, naniniwala siyang ang pagkawala ng kapangyarihan ng kanilang pamilya ay isang batas ng kalikasan. Tila tinanggap niya ang pagkawala ng kanyang superpower dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang anak. Gusto niyang masanay si Gizu sa pamumuhay sa kasalukuyan at huwag nang lumingon pa sa mga nangyari. Nang araw na iyon, pumunta si Gizu sa junkyard para hanapin ang kotse ni Dahe. Marami pa rin siyang tanong tungkol sa aksidente. Naroon din si Ina, gustong-gusto niyang bumalik ang kanyang ama para pigilan si Dahe dahil siya ang taong hindi kinatatakutan ni Ina kapag tinitingnan niya sa mata. Pagkatapos nito, bumalik si Gizu sa masayang oras kasama si Dahe. Iyon ang sandali bago sila maglakbay. Nang sandaling iyon, nakita ni Gizu ang mga luha ni Dahe. Nagtaka siya tungkol dito at sinabi niya na nanaginip lamang siya ng masamang panaginip. Pinayuhan ni Gizu si Dahe na huwag nang maglakbay at huwag nang magmaneho. Mangyayari ang isang aksidente sa daan patungo sa dalampasigan. Gusto ni Gizu na sundin siya ni Dahe at huwag na huwag umalis at pagkatapos ay niyakap niya si Dahe. Sa pagbalik sa kasalukuyan, ibinunyag ni Gizu sa kanyang anak na sinabi na niya ang lahat sa kanya. Ngunit nang buksan ni Ina ang pahayagan, naroon pa rin ang balita tungkol kay Dahe at walang nagbago. Naramdaman ni Ina na may kakaiba, tila alam na ni Dahe na mangyayari ang aksidente. Pagkatapos nito, naghanap si Ina ng sauna, ngunit bigla itong nagsara. Nang makita ang bata, palaging iniiwasan ang tiyuhin ni Dahe, at nagsusuot pa ng salamin para hindi mabasa ni Ina ang kanyang isip. Tinanong ni Ina ang tungkol sa aksidente ni Dahe, ngunit tumanggi ang tiyuhin na ito na sabihin ang anumang bagay. Pinaghihinalaan ng kinakapatid na ina ni Dahe na itinatago ng tiyuhin na ito ang isang lihim, dahil ang aksidente ni Dahe ay nangyari sa ilog, ngunit nakita niya ang tiyuhin sa dalampasigan. Kaya gusto niyang pumunta sa dalampasigan kung saan nagpunta ang tiyuhin na ito para tingnan. Nang maghanda siyang umalis ay tumakbo si Ina para tanungin, hindi mo siya pinatay, hindi ba? Dahil naroon ang kinakapatid na Ina, hindi niya ito masabi ng direkta, kaya inalis niya ang kanyang salamin para mabasa ni Ina ang kanyang isip. Tumakbo si Ina pauwi para sabihin sa kanyang ama na buhay pa si Dahe at nasa dalampasigan. Gusto ni Ina na pumunta doon ang kanyang ama, bago dumating ang ina ni Dahe. Lumabas na planado na ni Dahe ang aksidenteng ito. Lumapit siya sa tiyuhin para humingi ng tulong, iyon ang magiging huling scam sa buhay ni Dahe. Ang kotse na sumunod sa kanya ng araw na iyon ay ang tiyuhin na ito, at dito ay gumawa sila ng isang peking pinangyarihan ng aksidente. Inihagis ni Dahe ang kanyang jacket upang ilihis ang atensyon ng lahat, pagkatapos ay nawala siya sa isang perpektong paraan. Si Dahe ay nakatira na ngayon sa isang bahay sa dalampasigan, palagi niyang iniisip ang mga masayang sandali kasama sina Gizu at Ina. Ibinunyag ni Ina kay Manhyum na buhay pa si Dahe, nalaman daw ito ng kanyang ama dahil bumalik siya sa nakaraan. Papunta na rin ang ama niya para hanapin si Dahe. Nagulat si Manhyum nang marinig ang balitang ito, dahil noon pa man ay binalangkas na nila ni Dahe ang planong ito. Sinabi noon ni Dahe na siya ang tumulong kay Gizu na mabawi ang kanyang superpower at siya rin ang kukuha nito. Sa pamamagitan ng kanyang pagkawala, mararamdaman ni Gizu ang sakit at mawawalan siya ng superpower tulad ng dati. Sa parehong sandali, dinala ng tiyuhin ang kinakapatid na ina ng napakabagal dahil alam niyang papunta na rin si Gizu doon. At tama nga, naunahan ni Gizu ang kinakapatid na ina ni Dahe sa paghahanap kay Dahe. Nakita niya si Dahe at agad siyang tumakbo papalapit dito, ngunit umiwas siya. Dito, malakas na tinanong ni Dahe si Gizu kung bakit siya naroroon, habang sinumbatan naman ni Gizu si Dahe sa pagsisinungaling. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit ginawa ni Dahe ang lahat ng ito, at hindi na maitago pa ni Dahe kaya ibinunyag niya na ito ay dahil sa mamamatay si Gizu. Kaya gusto niyang bumalik si Gizu sa kanyang pamilya, at manatili sa tabi ni Ina tulad ng ipinangako niya sa bata. Sumagot si Gizu na kung sana ay hindi niya nakilala si Dahe sa simula pa lang, ngunit ngayon ay nahulog na siya sa pag-ibig sa kanya. Nang makilala niya si Dahe, nakahinga, nakalakad, at nakatakbo siyang muli, napakahirap para sa kanya na muling mahanap ito. Wala itong kabuluhan kung kasama niya si Ina sa ganoong anyo. Ngunit hindi matitiis ni Dahe kung balang araw ay mawala si Gizu, mas gugustuhin niyang gawin ito para mabuhay pa si Gizu. Walang sinabi si Gizu at niyakap na lamang si Dahe, dahil hindi rin siya mabubuhay nang wala ang taong mahal niya. Hinalikan ni Gizu si Dahe ng matamis, na para bang sinasabi na kahit mawala siya, hindi niya maaaring palampasin ang anumang sandali ng kaligayahan sa tabi ni Dahe. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng mga masayang sandali na magkasama. Pinapangako ni Dahe kay Gizu na huwag nang subukang bumalik upang iligtas siya,
ngunit hindi niya magawa iyon. Kung hindi umalis si Giju, ang oras na magkasama sila ay maaaring mawala at ang pagliligtas ni Dahe sa pamilya ni Giju ay parang hindi nangyari. Kinaumagahan, tinawag ng kinakapatid na ina ni Dahe si Giju. Alam niyang buhay pa si Dahe, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang dayain si Giju para lang takasan siya. Sinabi ni Giju na hindi siya tumatakas sa kanya, kundi sa akin, na wala siya para iligtas ako, dahil alam niyang kapag bumalik ako sa sunog 13 taon na ang nakakaraan ay makulong ako doon. Dito, hindi nag-atubili si Giju na bigyan siya ng babala na mula ngayon, sinuman ang manghimasok kay Dahe ay kailangang isugal ang kanilang buhay sa akin. Pagkatapos nito, umuwi si Giju at Dahe ngunit hindi nila nakita si Ina. Ibinunyag ni Manhyum na alam na ng bata ang lahat. Nang makita ni Giju si Ina, humingi kaagad siya ng tawad dahil sinira niya ang lahat ng sinisikap ni Dahe na gawin para iligtas ang kanyang ama. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Giju, gusto niyang tingnan siya ng kanyang anak sa mata para malaman iyon, ngunit hindi magawa ni Ina at mabilis na umalis. Sa kabilang banda, humingi ng tawad si Dahe kay Manhyum dahil sa hindi naging perpektong panlilinlang at nangako siyang maghahanap ng ibang paraan para iligtas si Giju. Ngunit sinabi ni Manhyum na walang paraan para baguhin ang hinaharap at pinasalamatan din niya si Dahe sa kanyang lubos na pagsisikap. Dito ay nagtaka si Dahe kung bakit ang taong nagligtas sa kanya noon ay may pulang duna sa likod ng kanyang batok. Ngunit wala si Giju nito, kaya gusto niyang maghanap si Manhyum ng iba pang clue sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip. Sinabi ni Manhyum na ang panaginip na iyon ay hindi isang tanda, sa halip ay mga sumpa. Naisip naman ni Ina na ang sumpa ay siya, dahil namatay ang kanyang ina sa kanyang kaarawan, at magiging ganito rin ang kanyang ama sa araw na siya ay ipinanganak. Naisip ni Dahe na totoo nga ang pagkakasumpa ng pamilyang ito. Lahat ay ipinanganak na may kapangyarihan na gustong makuha ng iba, ngunit hindi nila magawa. Ngunit hindi sila nagpapasalamat at hindi rin nila ito nagagamit ng tama. Kaya ipinangako ni Dahe kay Ina na sisirain niya ang sumpang iyon. Babaguhin niya ang hinaharap na pinanaginipan ni Manhyum, ililigtas niya si Giju at ang pamilyang ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Dahe ang kanyang tiyuhin, tinanong niya ang kalagayan nito matapos siyang mahuli ng kanyang kinakapatid na ina na nagtataksil sa kanya para kay Dahe. Ngunit ang pagiging naroroon niya ay sapat na upang patunayan na walang ginawa sa kanya ang kanyang kinakapatid na ina. Pinayuhan din ni Dahe na huwag nang makialam pa sa kanyang usapin. Simula ngayon, gawin na lang ang gusto ng kanyang kinakapatid na ina at ipagpapatuloy ni Dahe ang kanyang misyon na iligtas si Giju. Nang gabing iyon, pumasok si Giju sa silid ng kanyang ate at nakita itong lihim na kumakain ng late night snack. Bagamat nabalik na ni Zonghee ang kanyang figura, ay hindi pa rin siya makalipat. Naniniwala si Giju na ang dahilan ay hindi ang timbang, kundi ang hindi niya nararamdamang kaligayahan. Bagamat malapit nang magpakasal si Zonghee sa taong minsan niyang minahal, naunawaan niya na hindi siya masaya. Nang araw na iyon, niloloko siya ng lalaking pakakasalan ni Zonghee at dinala pa nito ang kanyang kabit sa bagong kasal nilang apartment. Habang magsisimula pa lamang silang magsaya, umuwi si Zonghee sa tamang oras, kaya't dinala ng lalaki ang kanyang kabit upang magtago at nagkunwari siyang walang nangyari. Naramdaman ng nakababatang kapatid ni Dahe na may kakaiba, kaya't nilibot niya ang silid upang suriin ang lahat. Binuksan niya ang aparador at naroon ang kabit ng lalaki na nagtatago. Agad itong lumuhod sa harap ni Zonghee para humingi ng tawad. Ngunit paano ito palalampasin ni Zonghee? Gusto niyang itigil na nila ang lahat at kanselahin ang kasal bukas. Ayaw niya ito dahil napakalaki na ng nagastos niya para sa kasal na ito at sa tamang oras ay dumating din si Dahe na may dalang bag ng pera. Bago pa man iyon, natuklasan niya na niloloko niya si Zonghee kaya tinakot niya ito at ang pera na hawak ni Dahe ay kanya upang patahimikin siya. Dito, alam na rin niya na nagsabwatan silang tatlo para linlangin siya. Gusto niyang bawiin ang pera ngunit paano niya ito magagawa? Sa gitna ng pagpapambuno, natapon siya sa labas. Nang sandaling iyon, sumugod si Zonghee at sa hindi inaasahang sandali, nabawi ni Zonghee ang kanyang superpower. Binuhat niya ito at lumipad ng isang paikot, bago sila ligtas na lumapag. Samantala, napagtanto ni Dahe na hindi pa pala kumpleto ang panaginip ni Manhyum, dahil dati ay napanaginipan na niya ang eksenang ito, ngunit umiiyak sila sa tuwa at hindi sa lungkot. Pagka-uwi, sinabi ni Dahe kay Manhyum na ang panaginip niya ay isang tanda at hindi isang sumpa. Dahil sa napanaginipan niya ang hinaharap ni Zonghee, nakapaghanda siya ng maaga, kaya't naiwasan ang kapahamakan. Ang mga panaginip ni Manhyum ay maaaring maging tagapagligtas ng buong pamilya, kaya gusto ni Dahe na ipagpatuloy niya ang kanyang mga panaginip. Dinala ni Giju si Ina sa isang lugar na hindi nila napuntahan noon, ang pagpunta sa zoo at pagkain ng cotton candy. Kahit 30 minuto na lang at magsasara na ang zoo, nagpa siya pa rin siyang bumili ng tiket dahil ayaw niyang sirain ang kanyang pangako sa kanyang anak. Kahit 30 minuto lang, ito ang magiging pinakamasayang oras para sa mag-ama, bumalik ang ngiti ni Ina pagkatapos ng maraming taon. Dito, sinabi ni Giju sa kanyang anak na ang kanyang kapanganakan ay hindi ang katapusan, sa halip ay ito ang simula ng lahat.
Gusto niyang ipaunawa kay ina na wala siyang kasalanan sa nangyari, at ang araw na isinilang si ina ay ang pinakamagandang araw para sa kanya. Inalis ni Gizu ang salamin ni ina, gusto niyang maging confident ang kanyang anak na tingnan ang lahat sa paligid. Nang gabing iyon, tinawag ng kinakapatid na ina ni Dahe si Manhung sa bahay para mag-usap. Inilabas niya ang nananalong lotto ticket na inangkin niya noon. Sa katunayan, tinulungan din niya ng palihim si Dahe sa pagbubunyag ng kasintahan ni Jonghee. Siya ang nagturo sa kanya kung saan manghiram ng pera. Nagtaka si Dahe kung bakit hindi iyon katulad ng kanyang ina, ngunit para sa kanya, ang kawalan ni Dahe sa kanyang tabi ay ang pinakamalupit na bagay. Niyakap niya si Dahe, at pagkatapos ay pinasalamatan niya si Dahe sa pagtawag sa isang tulad niya na ina. Dati, sinabi niya na gusto niyang makita sina Dahe at Giju na masaya, at ngayon ay naniniwala siya na nararanasan iyon ng kanyang anak. Naantig si Dahe sa sinabi ng kanyang kinakapatid na ina, iyon ang tunay na hinahangad niya mula rito. Samantala, nagkabati na rin ang mga magulang ni Giju, nagpatugtog siya ng pamilyar na kanta at gusto niyang sumayaw kasama ang kanyang asawa. Ang mga eksenang ito ay nagpaalala kay Giju sa kanyang mga alaala, nagpasya siyang bumalik sa nakaraan upang tingnan ito, at doon ay ginawa rin ng kanyang mga magulang ang parehong bagay na may ngiti sa kanilang mga labi. Sa sandaling iyon, nakita ni Giju ang isang batang babae na nagmamadaling tumatakbo sa labas, sinundan niya ito at iyon pala si Dahe noong bata pa siya. Noon, tinukso si Dahe ng kanyang mga kasing edad, hindi ka marunong magbisikleta, siguro walang nagturo sa iyo. Pagkatapos ay umalis ang lahat at iniwan si Dahe na nag-iisang nahihirapan sa bisikleta. Nang makita ito ay lumapit si Giju upang tulungan siya. Buong pagtitiwala na nagbisikleta si Dahe sa harap ng mga kaibigang nanukso sa kanya. Nagulat silang lahat dahil hindi nila makita si Giju na palihim na tumutulong sa likuran niya. Maya-maya ay may biglang lumitaw na nunal sa kanyang liig. Iyon mismo ang nabanggit ni Dahe. Agad na lumapit si Giju sa doktor upang magtanong tungkol sa nunal na ito. Sinabi ng doktor na wala itong seryosong problema. Mawawala ito sa kalahating araw o sa pinakamatagal ay 1 linggo lamang. Tuliro na umalis si Giju sa butika, naiisip na niya ang kanyang kamatayan na papalapit. Kasabay nito, naroon din si Dahe, at ang kanyang malungkot na mukha ay napalitan ng isang maliwanag na ngiti sa harap niya. Nang araw na iyon, muling napanaginipan ni Manhum ang sunog 13 taon na ang nakakaraan, at ikinuwento niya kay Giju ang kanyang nakita. May mga estudyanteng nanginginig sa takot, at mayroon pang ang naglalaro sa ere. Agad na pinuntahan ni Giju ang kanyang dating unit, at doon ay tinanong niya ang kanyang kasamahan kung nakakita ba siya ng sinumang naglaro sa ere o sinumang estudyante na tumalon mula sa bintana. Dahil matagal na ang nangyari, hindi na niya matandaan. Kaya gusto ni Giju na makita ang ulat ng insidente noong taon na iyon. Habang natutulog, natuklasan ni Dahe ang nunal sa liig ni Giju. Gusto niyang ibunyag ito sa lahat, ngunit pinigilan siya nito. Sinabi ni Giju na bukas ay isang mahalagang araw para kay ina at sa kanya, kaya gusto niyang ilihim ito ni Dahe hanggang bukas. Nagsinungaling si Giju na sinabi ng doktor na ang nunal na ito ay maaaring manatili habang buhay, kaya hindi niya malalaman kung kailan siya babalik para iligtas ka. Kinabukasan, pumunta ang pamilya ni Giju sa paaralan upang panoorin ang pagtatanghal ni ina. Naroon din ang pamilya ni Dahe. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Giju ng tawag mula sa kanyang dating kasamahan. Mayroon na itong ulat tungkol sa sunog 13 taon na ang nakalipas. Agad si Giju na pumunta doon upang tingnan ang ulat. Gusto niyang mahanap ang pinakamaikling daan patungo sa silid kung saan nakakulong si Dahe. Matapos makita ang lahat, mabilis na bumalik si Giju upang panoorin ang pagtatanghal ni ina. Buong tiwala siyang sumayaw na may ngiti sa kanyang labi. Ang mga bagay na hindi pa naranasan ni ina noon, gusto niyang ipakita sa kanyang ama ang positibong pagbabago sa kanyang sarili, upang hindi na mag-alala ang kanyang ama tungkol sa kanyang anak na babae. Dito, naalala ni Dahe ang isang bagay tungkol sa damit na suot ni Giju. Nang araw na pumunta siya upang sabihin sa kanya na nakakulong si ina sa Gifi, suot niya ang parehong damit na ito. Walang imik na umalis si Giju sa bulwagan. Gusto niyang gawin ang kailangan niyang gawin dahil wala na siyang gaanong oras. Umiyak si Dahe at niyakap si Giju dahil ang paglalakbay nito ay tila isang imposibleng misyon. Samantala, ang nobyo ni Zonghee ay nagpo-propose sa kanya sa isang silid sa paaralan at hindi makapaniwala si Zonghee sa mga pinaggagawa nito. Nagmakaawa ito kay Zonghee para sa isa pang pagkakataon, ngunit para kay Zonghee ay matagal nang tapos ang lahat. Nang hindi gumana ang pagmamakaawa, nagbanta ito at kinuha ang bote ng gasolina na inihanda nito at pagkatapos ay nagbanta na susunugin ang lahat. Sinasabi niya iyon ngunit hindi niya magawa, pinayuhan siya ni Zonghee na linisin muna ang bahay bago umalis. Habang naglilinis ng bahay, hindi sinasadyang kumalat ang apoy. Dahil sa matinding takot ay hindi na siya malaman ang gagawin. Mabilis na nag-trigger ang fire alarm at mabilis na inilikas ang lahat mula sa paaralan. Sa kabilang banda, natrap si ina sa paaralan dahil hindi pa niya mahanap ang labasan at sa tamang oras ay dumating si Dahe upang ilabas siya.
Sa parehong sandali, may isang pader na bumagsak at muntik nang madaganan silang dalawa kung hindi dumating si Gizu sa tamang oras. Agad niyang sinabihan si Dahe na ilabas si Ina sa likod na pinto at babalik siya sa nakaraan para iligtas ka dahil doon nagsimula ang lahat. Matapos buhatin ni Dahe si Ina palayo ay bumagsak ang pader, habang si Gizu naman ay bumalik sa panahon ng isilang si Ina. Mabilis siyang tumakbo sa nasusunog na paaralan, nakita niya si Kapitan Gizu na nakatayo at umiiyak. Pagkatapos ay gumuho ang pangunahing gate ng paaralan, kaya hindi na makapasok, kaya bumalik si Gizu sa kotse para kumuha ng fire extinguisher at palakol. Pagkatapos ay sinira niya ang bintana upang makapasok, sa gitna ng matinding apoy ay hinanap ni Gizu ang silid kung saan nakulong si Dahe. Binigyan niya ito ng oxygen mask at pagkatapos ay humanap siya ng paraan para mailabas ito. Dahil lumalaki ang apoy, naharangan ang lahat ng daan, kaya napilitan si Gizu na paalisin si Dahe sa bintana, kung saan mayroon ng salbabida ang rescue team sa ibaba. Bumalik sa kasalukuyan, ligtas na nailabas ni Dahe si Ina. Para kay Gizu, patuloy siyang naniwala na hindi matatapos ang lahat. Ilang araw pagkatapos nito, nahuli ang kasintahan ni Zonghee dahil sa pagsisimula ng sunog. Walang nasaktan sa insidente maliban sa isang nawawalang tao, si Gizu. Maraming taon ang lumipas, at ang lahat sa bahay ay nabuhay nang wala siya, ngunit hindi naramdaman ni Dahe ang pag-iisa. Ngayon, mayroon na siyang anak kay Gizu, ngunit ang kanyang pagmimiti sa kanya ay hindi kailanman nawala sa kanyang isip. Habang naghahanda ng tanghalian para sa pamilya, sinabihan ni Manhong si Dahe na maghanda ng karagdagang set ng kubyertos. Nagtaka si Dahe kung may bisita sila ngayong araw. Hindi ko rin alam, na panaginipan ko lang na may isa pang set ng kubyertos, sagot niya. Tama ang lahat ng pinanaginipan ni Bong Manhong nang biglang sumulpot si Gizu at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Nagulat si Dahe nang makita siya at napangiti siya ng masaya dahil bumalik na nga ito. Dito nagtatapos ang pelikulang Although I Am Not the Hero. Kung nagustuhan nyo, paki-like at subscribe. Paalam at hanggang sa susunod na mga video.